Isang iglap, nawasak ang 12 taong sakripisyo. Habang nagpapakasasa sa nakaw na karangyaan ng asawa at kabit nito, siya'y pilit pinaluhod sa alikabok ng kapilya. "Wala kang kwenta, magnanakaw!" Panduduro ng walang hiyang biyenan. Subalit ang pagyuko niya ay hindi pagsuko, kundi pag-umang ng patibong. Mula sa abo ng pang-aabuso, isang asawang nagising ang wawasak sa kanilang lahat. Ngunit bago ang pagbangon, gaano kasyakit ang unang sampal ng katotohanan. Wala kang kwenta. Ang kapal na mukha mong umuwi rito pagkatapos mong waldasin ang pera ng pamilya namin. Magnanakaw. Ang matatalim na salitang yon ay tila mga patalim na humiwas sa tahimik na hangin ng umaga. Dahan-dahang napakurap si Trina. Nakatayo siya sa gitna ng patio ng kapilya ng Santo Niño, bit-bit ang isang lumang maleta na naglalaman ng iilang manipis na damit. Sa harap niya ay ang naguusok sa galit na mukha ni Doña Salvacion, ang ina ng kanyang asawa. Napatingala si Trina sa bubong ng kapilya, sa mga bagong pintang pader, at sa nagniningning na altar. Ang lahat ng ito ay itinayo gamit ang 12 taong dugo, pawis at pangunggulila niya sa mainit na disyerto ng Qatar. Ngunit ngayon, sa mismong banal na lupaing ito na pinunduhan ng kanyang mga sakripisyo, siya ay kinukutya at hinuhusgahan. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Trina. Parang may mahigpit na lubid na nakapulupot sa kanyang leeg, pinipigilan ang anumang salitang nais kumawala. Ang mga pamilyar na mukha ng kanyang mga kababayan na noon ay palaging numingiti sa kanya tuwing nagpapadala siya ng tulong at donasyon, ngayon ay nakatitig sa kanya ng may pandidiri at pagkadisgusto. Ang mga daliri niyang nakakapit sa hawakan ng maleta ay namanghid, hindi na mamalayang dahan-dahan na itong dumudulas. Paano naging isang malaking kasalanan ang magbigay ng walang itinitira para sa sarili? Bumigat ang mga hakbang papalapit sa kanya. Si Leandro, ang lalaking pinang-akuan niya ng walang hanggang pag-ibig at pinagsilbihan niya ng buong katapatan, ay tumigil sa kanyang harapan. Walang init sa mga mata nito. Walang bakas ng pangungulila para sa asawang matagal na nawalay. Imbes na ipagtanggol siya laban sa malulupit na paratang, isang nakatuping papel ang inabot nito sa kanya. "Just sign this, Trina, para matapos na ang gulo. Nakakahiya na tayo sa buong barangay." Malamig na utos ni Leandro. Ang boses nito ay parang isang estrangero, walang pakialam sa panginginig na mga balikat ng kanyang asawa. Tiningnan ni Trina ang papel sa pamamagitan ng kanyang nanlalabong mga paningin. Isang kumpisal. Isang pekeng dokumento na nagsasabing ninakaw niya ang 18 milyong piso mula sa pondo ng pamilya Montemayor at ginamit sa pansariling luho. Bago pa man siya makapagsalita upang ipagtanggol ang sarili, isang malakas na puwersa ang tumulak sa kanyang balikat. Pilit siyang pinaluhod ni Doña Salvacion. Bumagsak ang mga tuhod ni Trina sa magaspang at mainit na semento, mismong sa paanan ng rebulto ng Birheng Maria. Naramdaman niya ang paggasgas ng kanyang balat. Ngunit mas matindi ang pagkapunit ng kanyang dignidad. "Lumuhod ka at humingi ng tawad sa pamilya namin. Ganyan ba ang asal ng isang maayos na babae? Ninakawan mo ang asawa mo dahil lang nawalan ka ng trabaho doon sa abroad." Malakas na sigaw ng matanda upang marinig ng lahat ng usisero. Sa gilid ng kanyang mga luha, nakita ni Trina ang kumikislap na gintong relo sa pulso ni Leandro. Isang regalong binili niya kapalit na mga buwan na kinaya niyang walang maayos na kainin sa abroad. Habang sa kabilang banda, nakatutok ang telepono ng tsismosang si Olympia. Walang awang kumukuha ng video. "Guys, tingnan niyo oh! Ang OFW na feeling mayaman, magnanakaw pala! Nakaluhod na sa wakas!" Matinis na balita ni Olympia sa kanyang mga manonood sa internet. Wasak ang puso ni Trina. Kinuha niya ang ballpen mula sa kamay ng kanyang asawa. Bawat patak ng luha niya na nahuhulog sa papel ay katumbas ng tuluyang pagpatay sa kanyang pagmamahal. Pumirma siya.
Ngunit sa ilalim ng kanyang pag-iyak at panlulumo, walang nakapansin na iniba niya ang hagod ng kanyang panulat. Isang partikular na pirma na ginagamit lamang niya kapag siya ay nasa ilalim ng sapilitang panganib. Isang lihim na susi na magsasara sa lahat ng kasakiman ng pamilyang ito pagdating ng tamang panahon. Nang matapos ang kalbaryo sa kapilya, naglakad si Trina pauwi. Ang bawat hakbang ay tila may nakakabit na kadenang bakal. Papalubog na ang araw nang marating niya ang pamilyar na tarangkahan ng bahay na ipinagawa niya mula sa sarili niyang ipon. Ngunit wala siyang bahay na inuwi. Sa labas ng kalsada, nakakalat ang kanyang mga balikbayan box. Ang mga kahon na maingat niyang binalot ng tape na puno ng mga tsokolate, sapatos at mga pangarap para sa kanyang pamilya ay punit-punit na. Ang mga nilalaman nito ay nagkalat sa maruming putikan. Yumuko si Trina. Nakita niya ang isang rosaryo na naputol. Ang mga butil nito ay nakabaon sa dumi ng kalsada. Pinulot niya ito ng marahan, pinunasan ng putik gamit ang kanyang nanginginig na hinlalaki at pilit na ngumiti sa kabila ng luhang nag-uunahan sa kanyang pisingi. Kahit gaano kadumi, alam niyang hawak niya ang pananampalataya. Itinulak niya ang gate. Ang buong bahay ay nagliliwanag, umaapaw sa musika at tawanan, isang malaking kabaliktaran sa dilim na bumabalot sa kanyang puso. Pumasok si Trina sa bukas na pinto at doon ay tumambad ang isang eksenang tuluyang pumatay sa kanyang kaluluwa. Nakatayo sa gitna ng sala si Lulu, ang pinsan niyang itinuring niyang nakababatang kapatid, ang pinag-aral niya, binigyan ng magandang buhay, at inalagaan nung itakwil ito ng sariling magulang. Suot ni Lulu ang isang mamahaling bestidang sutla, ang mismong damit na binili ni Trina para sa kanyang sarili bilang gantimpala sa isang dekadang pagtatrabaho. Tumatawa si Lulu habang hawak ang isang baso ng mamahaling wine, nakikipagkwentuhan sa isang napakagandang babae na pamilyar ang mukha, si Celestina, ang babaeng nakita niya sa mga lihim na mensahe sa telepo na ng kanyang asawa. Ang ganda ng fit sa akin, Ate Celestina. Buti na lang pinalayas niyo na yung losyang na yon. Ang baho kaya ng mga damit niya sa kahon, amoy disyerto. Masayang sabi ni Lulu sabay halakak. Nanigas si Trina sa kanyang kinatatayuan. Ang pinsan niyang laging nagsasabing mahal na mahal siya nito ay tinatawag na ate ang kabit ng kanyang asawa habang suot ang damit na pinaghirapan niya. Bumaba si Leandro mula sa hagdan at nang makita niya si Trina na nakatayo sa pinto, nag-iba ang anyo nito. Ang mukhang kanina ay maaliwalas ay napalitan ng inis. "Anong ginagawa mo pa rito?" Galit na bungad ni Leandro. "Umalis ka na! Nabigay ko na ang awa na hinihingi mo sa kapilya. Wala ka ng lugar dito." Nagsalita si Celestina, lumapit kay Leandro at ipinulupot ang braso sa asawa ni Trina. "Babe, I thought you handled this trash already? Nakakasira ng mood ang presensya niya sa bahay natin." Bahay natin. Ang dalawang salitang yon ay parang asidong ibinuhos sa utak ni Trina. "Leandro, bahay ko ito. Ako ang nagbayad ng bawat semento at pintura nito. Lulu, bakit?" Tanging naibulong ni Trina. Ang boses niya ay halos lamuning ng panging-inig ng kanyang mga labi. Umirap si Lulu at tinalikuran siya. Hindi man lang nagpakita ng hiya. "Get out, Trina! Huwag mo nang hintaying kaladkarin pa kita palabas." Malamig na sagot ng kanyang asawa. "Pirma mo na ang kailangan namin. Wala ka ng silbi rito." Hinawakan ni Leandro ang braso ni Trina. Marahas siyang itinulak palabas ng pinto patungo sa malamig na semento ng balkona. Sumara ang mabigat na pintong kahoy nang may puwersang yumanig sa hangin, kasabay ng pagbagsak ng huling pag-asa sa puso ni Trina. Nakatayo si Trina sa madilim na kalsada, yakap ang kanyang sarili sa gitna ng malamig na gabi. Sa likod niya ay ang mga wasak na kahon ng kanyang mga sakripisyo. Sa harap niya ay ang bahay na nagliliwanag para sa kasiyahan ng mga taong nagtaksil sa kanya. Bakit ganito ang kapalit ng pagiging mabuti? Saan siya ngayon pupunta?
Nagsimimulang bumagsak ang mabibigat na patak ng ulan, tumatama sa basang karton ng kahon sa isang walang awang ritmo na tila binibilang ang bawat segundong nalalabi bago magsimula ang pagganti ng isang asawang ginawang abo. Ang kalampag ng lumang gate na bakal ang tanging bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Bawat patak ng ulan ay tila karayom na tumutusok sa balat ni Trina. Ngunit mas malamig ang pakiramdam ng pagkabigo na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Nakatayo siya sa labas ng maliit na bahay ng kanyang ina. Walang dalang kahit ano kundi ang basang mga damit sa kanyang katawan at isang pusong durog na durog. Wala na ang mga kahon. Wala na ang pangarap. Wala na ang pamilyang inakala niyang sinalba niya mula sa kahirapan. Dahan-dahang bumukas ang pintong kahoy. Pumasok ang liwanag ng isang maliit na bumbilya at doon tumambad ang nag-aalalang mukha ni Nanay Rosario. Nang makita ng matanda ang kalagayan ng kanyang anak, basang-basa, nanginginig at mukhang nawala ng kaluluwa, hindi na ito nagtanong kung nasaan ang mga bagahe o ang pera. Wala itong sinabing panghuhusga. Iniwan ni Nanay Rosario ang hawak na basahan at patakbong, sinalubong ang anak. Isang mahigpit at mainit na yakap ang ibinalot niya sa malamig na katawan ni Trina. Sa yakap na iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Trina sa loob ng labon 2 taon. Ang babaeng matapang na humarap sa init ng disyerto na nagpapadala ng bawat sentimo pa away kahit nagugutom, ay biglang bumalik sa pagiging isang batang nangangailangan ng pagkalinga. Mahigpit siyang kumapit sa pambahay na duster ng kanyang ina at humagulgol ng buong laya. Iniyak niya ang lahat ng sakit, ang pagtatraidor ni Leandro, ang panghihiya ni Doña Salvacion, at ang walang awang pananaksak sa likod ng kanyang pinsang si Lulu. Walang sinabi ang matanda kundi ang patuloy na paghaplos sa basang buhok ni Trina paulit-ulit na bumubulong ng mga salitang nagpapatahan sa kanyang kaluluwa. Nandito na siya sa iisang lugar kung saan hindi sinusukat ang halaga niya sa dami ng perang kaya niyang ibigay. Makalipas ang 1 oras, nakaupo si Trina sa lumang upuang rattan, suot ang tuyo at malaking t-shirt ng kanyang ina. Mula sa maliit na kusina, lumapit si Nanay Rosario dala ang isang mangkok ng umuusok na sopas. Umupo ang matanda sa tabi niya, kumuha ng isang kutsara at marahang hinihipa ng mainit na sabaw bago ito itapat sa bibig ng anak. Tiningnan ni Trina ang kanyang sariling mga kamay na nakapatong sa kanyang hita. Puno ito ng kalyo, magaspang at may mga peklat mula sa pagkakuryente bilang isang inhinyero sa mga planta. Dati, itinatago niya ang mga kamay na ito kay Leandro dahil palagi nitong sinasabing hindi ito kamay ng isang babae. Ngunit ngayon, kinuha ni Nanay Rosario ang kanyang magaspang na kamay at pinisil ito ng may labis na pagpapahalaga. "Nakauwi ka na, anak. Sapat na yon," malambing na sabi ng ina, timititigan ng bawat kalyo na tila mga medalya ng katapangan. "Hindi mo kailangang patunayan sa akin na mayaman ka. Ang mahalaga, buhay ka at nandito sa tabi ko." Tumango si Trina. Unti-unting umiinit ang kanyang sikmura at nagkakaroon ng linaw ang kanyang isip. Ngunit ang maikling kapayapaan ay binasag ng panging inig at pag-ilaw ng kanyang telepo no sa ibabaw ng mesa. Pangalan ni Leandro ang nakarehistro sa screen. Gusto sanang patayin ni Trina ang tawag, ngunit pinili niyang sagutin ito. Kailangan niyang marinig kung hanggang saan naabot ang kasamaan ng lalaking pinakasalan niya. "Oh, buhay ka pa pala!" bungad ng boses ni Leandro mula sa kabilang linya. May halong pangaasar at kayabangan ang tono nito. "Akala ko tumalon ka na sa tulay sa sobrang hiya mo. Listen, Trina, kung gusto mong hindi na ituloy ni na Mama ang pagsampa ng kaso laban sa'yo para sa ninakaw mong pera namin, may isa ka pang paraan." Kinagat ni Trina ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasa niya ang sariling dugo. "Ano pa bang gusto niyo? Kinuha niyo na ang bahay ko. Gusto kong ibenta mo ang lupa niyo sa Laguna. You have 40 hectares there na nakatiwangwang lang. Ibenta mo yon kay Don Augusto Villarreal. Pambayad mo sa mga utang mo sa amin.
Kapag pinirmahan mo ang bentahan, we will drop the charges and you can leave quietly. Win-win situation. Natigilan si Trina. Ang lupang tinutukoy nito ay ang lupang ninuno ng mga Alcaraz, kung saan nakatira ang 86 na pamilya na mga magsasakang walang sariling tirahan. Unti-unting nagdugtong ang mga piraso ng palaisipan sa kanyang utak. Kaya pala siya pinilit na pirmahan ang pekeng kumpisal kanina. Hindi lang pala ang bahay at asawa niya ang gusto nilang kunin. Gusto nilang gamitin ang paninira upang ipitin siya at makuha ang pinakamalaking ari-arian ng kanyang pamilya. Pag-isipan ko, malamig na sagot ni Trina. Narinig niya ang mahinang paghalahak ni Leandro bago nito ibinaba ang tawag. Iniisip siguro ng asawa niya na tuluyan na siyang nagpagapos sa takot. Tiningnan ni Trina ang madilim na labas ng bintana. Ang mga luha niya ay tuluyan ng natuyo. Ang pakiramdam ng kahihiyan na bumalot sa kanya kanina ay napalitan ng isang kalmadong galit. Tumayo siya. Naglakad patungo sa lababo at naghilamos ng malamig na tubig. Nang tumingin siya sa salamin, ang mga mata ng isang biktima ay nawala na. Ang nakatitig pabalik sa kanya ay isang babaeng handang makipaglaro sa apoy. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang internasyonal na numero. Ilang pagtunog lamang ay may sumagot na sa kabilang linya. Ate Magdalena, pabulong ngunit matalim na utos ni Trina sa wikang Ingles. It's time. I-activate mo na ang Luz de Laguna Dummy Corporation. Siguraduhin mong hindi makikita ang pangalan ko sa kahit anong public record. Papasok na tayo sa patibong nila. May ibinulong pang mga instruksyon si Trina na tanging ang kanyang abogado lamang sa Qatar ang nakakaalam. Nang ibaba niya ang telepono, humugot siya ng isang malalim na hininga. Mag-aanyaya siya ng mga demonyo sa kanyang hapagkainan at sisiguraduhin niyang lalasunin niya ang lahat ng inumin ng mga ito. Kinaumagahan, nagsisimula pa lamang maghiwa ng kamatis si Trina sa kusina nang mabulabog sila ng sunod-sunod at malalakas na katok sa kanilang pintuan. Ang kalampag ng kahoy ay nagpapakita ng kawalang galang ng taong nasa labas. Pinunasan ni Nanay Rosario ang kanyang mga kamay at nagmamadaling binuksan ang pinto. Mula sa kanyang kinatatayuan sa kusina, nakita ni Trina ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Nakatayo sa labas ng kanilang simpleng tahanan si Doña Salvacion. Suot nito ang isang marang yang asul na bestida at mamahaling perlas sa leeg. Ang mga labi nito ay nakapinta ng pulang-pula, nakangiti ng isang peking niti na hindi umaabot sa kanyang matatalim na mata. Sa kanyang mga kamay na puno ng alahas, mahigpit niyang hawak ang isang makapal na brown envelope. Magandang umaga, Balay. Matinis at sarkastikong bati ng matanda kay Nanay Rosario. Dumapo ang paningin nito kay Trina na nasa kusina. Nandito ako para tulungan ang magnanakaw mong anak. Ang presensya ni Doña Salvacion ay tila isang nakakalasong usok na mabilis na pumuno sa maliit na sala ni Nanay Rosario. Hindi man lang inalis ng matanda ang kanyang mamahaling sapatos bago humakbang sa malinis na sahig na kahoy. Tiningnan nito ang buong paligid ng may pandidiri. Tila ba nakapasok ito sa isang kulungan ng mga hayop? Trina, you should be thankful. Matinis at mapagma. Taas na simula ni Doña Salvacion, inihagis ang makapal na brown envelope sa ibabaw ng hapagkainan. Kahit ninakawan mo ang pamilya namin at pinahiya mo kami sa buong bayan, nandito pa rin ako para bigyan ka ng chance. Bilang utang na loob mo sa pangalang ibinigay sa iyo ng anak ko, pirmahan mo ang bentahan ng lupa sa Laguna. Yan na lang ang pambayad mo sa mga kasalanan mo. Akmang magsasalita ng pabalang si Nanay Rosario upang ipagtanggol ang anak, ngunit mabilis na hinawakan ni Trina ang kamay ng kanyang ina. Pinisil niya ito, isang tahimik na pakiusap na hayaan siyang maglaro. Sa isang iglap, ibinaba ni Trina ang kanyang mga balikat. Pinuno niya ng luha ang kanyang mga mata at pinalampot ang kanyang buong katawan. Lumapit siya sa hapagkainan at nagsimulang humagulgol,
Isang pag-iyak na puno ng pagkaawa sa sarili na eksaktong nais makita ng kanyang biyenan. Ma, parang awa niyo na. Lumuluhang pagmamakaawa ni Trina. Pilit na pinanginginig ang kanyang boses. Wala na po akong pera. Pati ba naman ang huling naiwan ng pamilya ko, kukunin niyo pa. Saan kami titira ng nanay ko? Paano na kami? Isang ngiti ng matinding tagumpay ang sumilay sa mga labing nakapula ni Doña Salvacion. Ang makita ang dating pinagmamalaking OFW na ngayon ay mukhang basahan sa kanyang harapan ay nagbigay ng sukdulang kaligayahan sa kanyang mapagmataas na puso. That's not my problem anymore, Trina. Malamig nitong sagot, puno ng pang-aalipusta. Kung sana ay naging mabuti kang asawa kay Leandro at hindi ka nagwaldas, hindi ka babagsak ng ganito. I will give you 3 days para ayusin ang isip mo at iabot sa amin ang titulo. Kapag hindi mo ginawa, ihahanda ko na ang paborito mong kulay ng uniforme sa presinto. Tinalikuran ng matanda si Trina at naglakad palabas ng may labis na pagmamalaki. Mula sa labas ng bintana, narinig ni Trina na masayang kinakausap ni Doña Salvacion ang kanyang anak sa telpono. Ibinabalita nito kung gaano kabilis na durog ang tigas ng ulo ng kanyang manugang. Nang makalayo ang sasakyan ng pamilya Montemayor, agad na nawala ang mga luha sa mga mata ni Trina. Ang kanyang muka na kanina'y puno ng kahinaan ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Walang bakas ng anumang hikbi o panginginig. Tumayo siya ng tuwid. Kinuha ni Trina ang isang lumang polo shirt ni Leandro mula sa isang sulok. Ang paboritong damit ng asawa na itinago niya, sana bilang alaala ng kanilang simpleng nakaraan. Tahimik niya itong pinunit sa gitna ng walang pag-aalinlangan bago ginamit na basahan upang punasan ng mga patak ng tubig sa mesang pinagpatungan ng sobre kanina. Sa bawat hagod niya sa mesa, tuluyan na niyang binubura ang pag-ibig na minsan niyang inilaan para sa lalaking yon. Makalipas ang ilang oras, may panibagong taong dumating. Bumukas ang pinto at iniluwa si Lulu. Ang mukha nito ay sinadya nitong gawing malungkot. Patakbo itong lumapit kay Trina at pilit siyang niyakap. Ate Trina, grabe ang ginawa nila sayo. Malungkot-lungkot ang panimula ni Lulu, pilit na pinipiga ang sariling mga mata upang maglabas ng luha. I tried to stop Kuya Leandro kanina, pero hindi siya nakikinig. Galit na galit ako sa kanila, ate. Nandito lang ako para sa'yo. Ginamit muli ni Trina ang kanyang maskara. Yumuko siya, lakunwarang walang muwang at lubos na nagpapasalamat sa pagbisita ng pinsan. Ngunit sa pagyuko niyang yon, nahagip ng kanyang paningin ang pulso ni Lulu. Nakasuot doon ang isang bagong relo, ginto at may nakapalamuting maliliit na brilyante. Isang gamit na imposibleng mabili ng isang ordinaryong nurse sa klinika kahit pa magtrabaho ito ng 10 taon. Kaninong pera ang ginamit para bilhin niyon? Sino ang nagbigay sa kanya ng ganyang karangyaan? Imbes na magtanong, pilit na ngumiti si Trina. Salamat, Lulu. Mabuti na lang at may kakampi pa ako. Naglakad si Trina patungo sa kanyang natitirang bagahe na nailigtas mula sa putikan. Kumuha siya ng isang mamahaling designer bag na medyo nagamit na, ngunit nanatiling makinis at mukhang bago. Lihim niyang binuksan ang maliit na bulsa sa loob nito at inipit ang isang napakaliit na voice recorder na naka-on, bahagi ng kanyang ginagamit noon sa trabaho sa planta upang mag-record ng mga meeting. Lulu, kunin mo na ito. Malambing na alok ni Trina, iniaabot ang bag sa pinsan. Hindi ko na yan magagamit. Wala na akong pupuntahang malalaking okasyon. At least sa'yo, babagay at may silbi. Lumiwanag ang mga mata ni Lulu. Ang panandaliang pagkalimot nito sa kanyang pag-arte ay naglantad ng kanyang tunay na kasakiman. Mabilis nitong kinuha ang bag. Hala, ate, nakakahiya naman. Pero sige, iingatan ko to para sa'yo. Umalis si Lulu nang may patagong ngisi. Iniisip na tuluyan na niyang napaikot sa kanyang mga palad ang kaawa-awang si Trina. Pagsapit ng gabi,
Binalot ng madilim at mabigat na katahimikan ang kwarto ni Trina. Nakaupo siya sa gilid ng higaan, may suot na earpiece na nakakonect sa wireless signal ng maliit na recorder. Ilang minuto siyang naghintay, hanggang sa marinig niya ang pagbukas ng isang pinto, ang pagtunog ng mga baso, at ang pagtawa ng dalawang pamilyar na babae. Ate Celestina, nakuha ko na ang loob ng tanga. Boses iyon ni Lulu, malakas at puno ng kayabangan. Binigyan pa nga ako ng mamahaling bag. Umiiyak pa siya. Akala niya kakampi niya talaga ako. Paano ba yan? Tuloy na ang bigay niyo sa akin ng sarili kong clinic sa bagong building na itatayo niyo sa Laguna? Narinig ni Trina ang matamis, ngunit nakakalasong boses ni Celestina. Of course, Lulu. Ang galing mo kasing mag-spy, hayaan mo siyang umiyak hanggang sa matuyo ang dugo niya. As long as ibigay niya ang lupa, makukuha mo ang gusto mo. Ang nagtatawa ng boses ng dalawang babae ay patuloy na nanunuot sa pandinig ni Trina. Wala siyang iniluha, wala siyang ibinung. Hinubad niya ang earpiece at inilapag ito sa mesa. Ang basag at maengay na tunog ng static mula sa inilapag na earpiece ay umalingaw-ngaw sa madilim na kwarto, tila sumasabay sa pagkasunog ng huling tulay ng kanyang pagpapatawad. Sa isang marangyang kwarto ng hotel sa Makati, ang malamig na hangin ng kasakiman ay tila yumayakap sa bawat sulok. Nakasandal si Celestina sa dibdib ni Leandro habang dahan-dahang iniikot ang mapupulang alak sa kanyang mamahaling kopita. "Babe, you have no idea how big this is," pabulong na panimula ni Celestina. Ang boses ay puno ng mapanganib na ambisyon. Hindi lang basta logistics center ang itatayo ni Daddy sa Laguna. May malaking underground water reservoir sa ilalim ng kapirasong lupang pinagmamalaki ng asawa mo. Kapag nakuha natin yon at naibenta ang water rights sa mga foreign investors, we will monopolize the water supply ng buong probinsya. Billions, Leandro. We are talking about billions of pesos. Kuminang ang mga mata ni Leandro. Ang imahinasyon ng walang hanggang yaman ay tuluyang bumulag sa natitirang hibla ng kanyang konsensya. Hinalikan niya ang buhok ng kanyang kabit at ng akong sa lalong madaling panahon, mapipilit niya si Trina na ibigay ang huling piraso ng titulo. Kinabukasan, lumunok ng malaking bato si Trina bago humakbang papasok sa hardware store ni Leandro. Ang mismong negosyo na isinalba niya mula sa pagkalugi gamit ang kanyang pawis sa disyerto ay nagliliwanag na yon, puno ng mga bagong kagamitan at maraming customer. Pumasok si Trina na nakayuko, ang mga balikat ay nakabagsak at suot ang pinakalumang t-shirt na nahanap niya sa aparador ng kanyang ina. Nang makita siya ni Leandro mula sa counter, mabilis na nag-iba ang timpla ng mukha nito. Naglakad ito palapit sa kanya, tila isang haring nandidiri sa isang pulubi. "Anong ginagawa mo rito, Trina? Hindi ba sinabi kong huwag ka nang mapapakita sa akin?" Matigas at nakakapasong bate ni Leandro. Pinaikot ni Trina ang kanyang mga daliri, pilit na pinang-inginig ang kanyang boses. "Leandro, parang awa mo na. Wala kaming makain ni nanay. Kahit kaunting barya lang para sa gamot niya at pambili ng bigas. Alam kong galit ka sa akin, pero nagmamakaawa ako." Isang malakas at mapangutyang halahak ang pinakawala ni Leandro. Umiling ito at dinukot ang laman ng kanyang bulsa. Walang anumang pag-aalinlangan, inihagis niya sa ibabaw ng glass counter ang ilang barya at isang gusot na 50 piso. "Ayan, para hindi mo sabihing madamot ako sa taong nagnakaw sa pamilya ko," mayabang nitong utos habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Trina. "Kunin mo yan at umalis ka na rito bago pa ako masuka sa itsura mo." Tumamo si Trina habang umaarte na tila naiiyak sa labis na kahihiyan. Nulit sa mismong sandaling yon, tumunog ang telepon ni Leandro. Tinalikuran siya nito upang sagutin ang tawag ng kanyang ina. Sa pagtalikod ng kanyang asawa, ang mukha ni Trina na puno ng kaawa-awang luha ay biglang nagbago, no? Sumilay ang isang malamig at matalas na titig.
Ang kanyang mga mata ay mabilis na dumapo sa bukas na laptop sa ibabaw ng mesa ng counter. Nandun ang mga spreadsheet at pangalan ng mga kumpanya. Bilang isang bihasang system engineer, ang kanyang utak ay tila isang matalinong makina. Sa loob lamang ng ilang segundo, kinabisado niya ang 4 na pangalan ng shell companies na ginamit upang nakawin at itago ang kanyang mga ipon. Nang muling lumingon si Leandro, nakayuko na muli si Trina. Nanginginig na pinulot niya ang mga barya at ang gusot na pera. Saka naglakad palabas ng tindahan na parang isang talunang aso. Ngunit nang makalayo siya at makarating sa isang tahimik na kanto, huminto si Trina. Pinuksan niya ang kanyang magaspang at kalyadong mga palad. Tinitigan niya ang gusot na 50 piso at ang mga barya. Hindi siya umiyak. Imbes na masaktan sa pangmamaliit ng kanyang asawa, isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Napakadali palang utuin ng isang lalaking labis na naniniwala sa kanyang sariling kayabangan. Akala nito ay nililimos niya ang kanyang buhay. Hindi nito alam na kinuha na niya ang susi upang sunugin ang buong imperyo nito. Habang nakatayo si Trina, mula sa anino ng isang lumang gusali sa kabilang kalsada, isang matandang babae na nakasuot ng malaking sombrero ang lihim na nagmamasid. Itinaas ng babae ang isang camera na may mahabang lente at mabilis na kumuha ng litrato ni Trina. Pagkatapos makuha ang imahe, tahimik itong naglakad palayo at naglaho sa gitna ng mga nagmamadaling tao. Sino ang misteryosang babaeng ito at bakit niya sinusundan ang bawat galaw ng isang pinalayas na asawa? Walang kaalam-alam sa mga matang nakamasid, kinuha ni Trina ang kanyang telepno at nagpadala ng isang maikling mensahe sa kanyang abogado sa Qatar. Ipadala na ang alok sa mga Villarreal, 2 bilyon. Siguraduhin mong walang makakaalam na ako ang nasa likod ng Luz de Laguna. Ilang milya ang layo sa pinakamataas na palapag ng isang gusali. Nakaupo si Don Augusto sa kanyang leather chair nang biglang umilaw ang screen ng kanyang computer. Ang matinis na pagtunog ng mensahe mula sa elektronikong koreo ay bumasag sa katahimikan ng kanyang opisina. Binasa niya ang email. Mula sa Luz de Laguna Agro-Industrial Corporation, isang inisyal na alok na bilhin ang buong proyekto sa halagang 2 bilyong piso. Lumaki ang mga mata ng matandang bilyonaryo. Ang kasakiman ay tila isang apoy na biglang sumiklab sa kanyang dibdib. Mabilis niyang dinampot ang kanyang telpono at tinawagan si Celestina. Celestina, I don't care what you and that useless Leandro do. May foreign investor na gustong bumili ng proyekto natin ng doble sa halaga. Gusto kong makuha ninyo ang tunay na pirma ni Trina sa lalong madaling panahon. Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya kahit anong kapalit. Ang mahigpit at marahas na utos ni Don Augusto ay sinundan ng malakas na pagbaba ng telepono. Sa kabilang linya, naiwan si Celestina na nakatitig sa kanyang hawak na cellphone, habang sa isip ni Trina na naglalakad sa ilalim ng araw, ang pamilyar na tunog ng abiso mula sa sariling telpono ay naghuhudyat na ang kanyang malaking patibong ay tuluyan ng kumagat. Ang marahan at tila nagmamakaawang pagkatok sa pinto ay umagaw sa atensyon ni Trina mula sa paglalaba. Nang buksan niya ang pintuan ng maliit na bahay, hindi niya inasahan ang taong nakatayo sa labas. Si Leandro. Wala na ang nag-aapoy na galit sa mukha nito. Wala na ang kayabangang ipinakita nito sa hardware store. Sa halip, nakasuot ito ng maayos na polo, may dalang lalagyan ng paboritong kare-kare ni Trina, at ang mga mata nito ay nakayuko, nagkukunwarang puno ng matinding pagsisisi. Trina, can we talk? Kahit 5 minuto lang. Malambot at nagmamakaawang pakiusap ni Leandro. Pinapasok niya ito sa loob ng bahay. Umupo si Leandro sa lumang sofa, inilapag ang dalang pagkain sa mesa at bumuntong hininga ng malalim. Nagsimulang mamuo ang mga peking luha sa mga mata nito. Isang pag-arte na siguradong pinaghandaan nito bago pa man pumunta rito.
I'm sorry, Trina. Nabulag ako, panimula ng kanyang asawa. Ang boses ay pilit na pinanginginig. Nung nasa disyerto ka, sobrang naging malungkot ako. The distance killed us. Gustuin ko mang magpakatatag. Lalaki lang din ako na naghanap ng kalinga. Hindi ko sinasadyang mahulog kay Celestina. I just wanted a wife, hindi isang ATM na nagpapadala lang ng pera buwan-buwan. Kung sana ay hindi ka umalis ng matagal, sana hindi tayo umabot sa ganito. Nakinig si Trina sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Ang husay. Napakahusay nitong baliktarin ang mundo. Matapos nitong waldasin ang kanyang dugo at pawis para magpakasarap, kasalanan pa pala niya kung bakit ito nagtaksil. Pinipigilan ni Trina ang kanyang sarili na hindi sumabog. Kailangan niyang maglaro ayon sa musika nito. Bumagsak ang mga balikat ni Trina. Hinayaan niyang tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata, nagpapakita ng labis na pagkalito at kirot na inaasahan nito makita mula sa isang marupok na asawa. Lumapit si Leandro at hinawakan ang mga kamay ni Trina. Ang init ng palad nito na minsang nagbigay ng kapanatagan sa kanya ay nagdulot na yon ng matinding pag-ikot ng kanyang sikmura. Dahan-dahang binawi ni Trina ang kanyang kamay. Iniiwas ang kanyang paningin na parang isang babaeng nahihiya at nasasaktan pa rin. Muwit sa likod ng kanyang maamong mukha, gusto niyang tumakbo sa kusina at kuskusin ang kumukulong tubig at matapang na sabon ang balat na hinawakan nito. Sobrang nakakadiri ang pagpindot ng isang traidor. Bakit ka pa nandito, Leandro? Itinapang mo na ako, di ba? Pabulong na sumbat ni Trina. Ngumiti ng bahagya si Leandro, iniisip na epektibo ang kanyang lason. Gusto kong mag-umpisa ulit tayo, Trina. We can fix this. Handa kong iwan si Celestina. Pero kailangan nating ayusin ang gulo kina Mama. Ibenta na natin ang lupa sa Laguna kay Don Augusto. Kapag nabayaran natin ang lahat ng nawalang pondo, tayo na lang ulit. Babalik tayo sa dati. Tumigil ang pag-iyak ni Trina. Kunwari ay nagdadalawang isip siya, tumingin siya sa mga mata ng asawa. Talaga bang babalik ka sa akin kapag pinirmahan ko ang bentahan? Oo, pangako ko yan. Ako na ang bahalang mag-ayos ng lahat. Sige, mahinang sagot ni Trina. Pero gusto kong harapin ang mga buyer. Gusto kong nandoon si Don Augusto, si Celestina at ang mama mo. Gusto kong makita kung saan mapupunta ang huling yaman ko bago ko ito ibigay sa inyo. Kapag hinarap niyo silang lahat sa akin, pipirma ako. Lumiwanag ang buong muka ni Leandro. Hindi nito mapigilan ang labis na kagalakan na sumibol sa kanyang dibdib. Pumayag siya agad, nangangakong ayusin niya ang isang formal na pagkikita sa isang malaking hotel sa lalong madaling panahon. Bago tumayo si Leandro upang umalis, umilaw ang screen ng cellphone nito na nakapatong sa mesa. Mabilis na nahagip ng matalas na paningin ni Trina ang mensahe mula sa isang unknown number. Approve na ang 100 million loan ni Celestina mula sa bangko. Bakit mangungutang ng ganun kalaki si Celestina kung nakatakda na nilang bilhin ang proyekto ng mura? May iba pa ba silang tinatagong plano na mas malaki pa sa pag-angkin ng lupa? Hindi pinansin ni Trina ang kanyang nakita. Hinayaan niya si Leandro na masayang magpaalam. Nakangisi itong naglakad palabas ng pinto. Tiwalang-tiwala na napaikot nito sa sariling palad ang tangang asawa. Ngunit pagkasara ng pinto, tuluyang naglaho ang pagpatanggap sa mukha ni Trina. Ang mga luha ay natuyo. Ang panging inig ng kanyang balikat ay napalitan ng isang kalmadong tindig. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang pantalon ng paulit-ulit. Sige, magkita-kita tayo. Malamig at walang emosyong bulong ni Trina sa hangin, habang ang peking ngiti ni Leandro ay naiwang nakatatak sa kanyang isipan, isang ngiting malapit na niyang durugin ang pinung-pino. Ang lamig ng hangin sa loob ng VIP boardroom ng isang marangyang hotel sa Makati ay tila tumatagos sa manipis at kupas na blusa ni Trina. Sa kanyang pagpasok,
Ang marahang paglapat ng kanyang lumang sapatos sa makapal na karpet ay hindi nakapukaw ng paggalang mula sa mga taong naghihintay sa kanya. Nakaupo sa paligid ng mahabang mesang gawa sa makintab na kahoy sina Don Augusto, Celestina, Leandro at Doña Salvacion. Puno ng alahas at mamahaling damit ang mga ito, isang malaking kabaligtaran sa kaawa-awang anyo ni Trina. Umirap si Celestina at sumandal kay Leandro, hindi man lang ibinaba ang boses ng magsalita. "Babe, I didn't know we were inviting a beggar to this meeting. Sana nagpadala tayo ng uniform para mukha naman siyang kagalang-galang." Tumawa ng mahina si Doña Salvacion, pilit na itinatago ang tuwa sa likod ng kanyang pamaypay. Hindi kumibo si Trina. Nanatili siyang nakayuko, inilalagay ang sarili sa pinakamababang posisyon upang lalong lumaki ang ulo ng mga kaharap. Umubo si Don Augusto upang makuha ang atensyon ng lahat. Inilapag ng matandang bilyonaryo ang isang makapal na kontrata sa gitna ng mesa. "Huwag na nating patagalin nito." Barito nung utos ni Don Augusto, ang mga mata ay puno ng matinding awtoridad. "Babayaran ko ang kapirasong lupa mo sa Laguna ng 80 milyong piso. I am doing you a huge favor, iha. Sobra-sobra na yan pambayad sa lahat ng mga ninakaw mo sa pamilya ng asawa mo. At may matitira pa sa iyong bariya para makapagsimula ka ulit. Pirmahan mo na." 80 milyon para sa lupaing nagkakahalaga ng higit 2 bilyon. Gustong matawa ni Trina sa harap ng matanda dahil sa garapalang pagnanakaw nito. Ngunit kinagat niya ang kanyang ibabang labi at pilit na pinanginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang papel. "Don Augusto, mga ma'am, pipirma po ako," panimula ni Trina. Ang boses ay sinadyang gawing puno ng takot at pag-aalinlangan. "Pero bago ko po ibigay ang buong karapatan sa lupang ninuno namin, gusto ko po sana makasiguro. Baka po kasi habulin ako ng mga kamag-anak ko kapag nalaman nilang ibinenta ko ang lupa." Nangunot ang no ni Leandro. "Anong gusto mong mangyari, Trina? Huwag ka nang maarte." Mula sa kanyang lumang bag, naglabas si Trina ng isang simpleng manipis na folder. "Gusto ko po sanang pumirma kayong lahat dito sa Statement of Direct Involvement. Isang simpleng kasulatan lang po na nagpapatunay na kayong apat ang direktang kumausap, nag-asikaso at bumili ng lupa mula sa akin. Para po kung may magalit man sa pamilya ko, may hawak akong katibayan na kayo ang humarap sa akin at hindi ko ito ibinenta kung kani-kanino lang." Nagkatinginan si Leandro at Celestina. Isang malakas na halakak ang pinakawalan ni Don Augusto. Tila aliw na aliw sa kamangmangan ng babaeng nasa harap niya. "Napakakitid talaga ng utak ng mga taga-probinsya," natatawang bulong ni Don Augusto. Kinuha nito ang mamahaling gintong panulat mula sa bulsa ng kanyang Amerikana. "Kung ito ang magpapatahimik sa mga walang kwenta mong kamag-anak, sige, pipirmahan namin. Para alam din ng buong angkan ninyo na ang mga Villarreal at Montemayor na ang may-ari ng buhay ninyo." Pumirma ang matanda ng may malaking pagmamalaki. Inabot nito ang panulat kay Celestina na mabilis ding pumirma ng may matamis na ngisi. Sumunod si Leandro at pinakahuli ay si Doña Salvacion na idiniin pa ang pangalan sa papel upang ipamukha ang kanyang kapangyarihan. Sa bawat guhit ng kanilang mga panulat, lihim na nagdiriwang ang kaluluwa ni Trina. Dahil sa labis na kayabangan at pag-aakalang mangmang siya, hindi nila binasa ang maliliit na detalye ng batas. Kusang loob nilang inilagay ang kanilang mga pangalan sa isang dokumentong magpapatunay ng kanilang sabwatan. Ang patibong ay tuluyan ng sumara. Upang hindi maghinala, iniligay ni Trina ang dokumento sa kanyang bag at muling yumuko. "Maraming salamat po. Bigyan niyo lang po ako ng 3 araw para makuha ang final clearance mula sa registry ng probinsya. Pagkatapos ay pipirmahan ko na ang mismong titulo sa araw ng inyong groundbreaking ceremony." Pumayag ang mga ito, lasing sa inaakala nilang tagumpay. Habang nagiinuman ng mamahaling champagne ang mga kontrabida bilang pagdiriwang sa kanilang bilyong pisong kikitain,
Tahimik na humihigop si Trina ng libreng service water mula sa isang simpleng basong salamin. Pinagmasdan niya ang mga ito. Ang alak na dumadaloy sa kanilang lalamunan ay binili mula sa ninakaw nilang yaman. Ngunit ang simpleng tubig na iniinom niya ang siya mismong tutunaw sa kanilang mga imperyo. Ngunit sa gitna ng kanyang lihim na tagumpay, may napansin si Trina. Lumingalinga siya. Nasaan si Lulu? Palaging nakabuntot ang kanyang pinsan kay Doña Salvacion bilang alalay. Ngunit wala ito ngayon sa mahalagang pagpupulong na ito. Isang kakaiba at malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Nang makalabas si Trina ng hotel, sinalubong siya ng mainit na singaw ng araw sa Makati. Humugot siya ng malalim na hininga. Pakiramdam ay nabawasan ang tinik sa kanyang lalamunan. Panalo na siya sa unang yugto. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang binasag ng malakas na panginginig ng kanyang telpono mula sa kanyang bulsa. Nang sagutin niya ito, ang boses ng kanyang ina ay hindi mapakali at puno ng labis na takot. Trina! Anak! Umuwi ka! Umuwi ka ngayon din! Hagulgol ni Nanay Rosario sa kabilang linya, ang boses ay basag na basag. Nandito ang mga pulis! Hinahalungkat nila ang buong bahay natin at hinahanap ka! Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Trina. Ang matinis na tunog ng sirena ng pulis na nagmumula sa kabilang linya ay tila humihiwa sa hangin, naghuhudyat ng isang panibagong bagyo na hindi niya napaggandaan. Halos lumipad ang paa ni Trina sa pagtakbo pa uwi. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa bawat paghigop ng hangin, ngunit mas nakapipigil hininga ang eksenang tumambad sa kanya nang makarating siya sa eskinita ng kanilang maliit na bahay. Nagliliyab ang mga asul at pulang ilaw mula sa 3 sasakyan ng pulis na nakaparada sa labas. Ang mga gamit ng kanyang ina, mga lumang kaldero, mga nakatuping damit at ang iilang natirang upuan ay nagkalat sa labas ng pintuan tila mga basurang walang halaga. Ginalugad ng mga awtoridad ang kanilang tahanan na parang pugad ng isang mapanganib na kriminal. Trina Alcaraz! Isang malakas at otoritaryong boses ng investigador ang umalingangaw. Lumapit ito kay Trina, hawak ang isang warrant of arrest. Inaaresto ka sa salang money laundering, cyber fraud at panggaganso sa isang dayuhang kumpanya. May karapatan kang manahimik dahil anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Trina. Money laundering? Cyber fraud? Mabilis niyang napagtanto na ginamit ni Don Augusto ang kanyang malawak na koneksyon sa politika upang baliktarin ang sitwasyon. Bago pa man niya mailabas ang kanyang patibong, siya ang unang nahulog sa bitag na gawa sa impluwensya at kapangyarihan. Akmang magsasalita si Trina nang biglang humawi ang mga usisero. Mula sa likuran ng mga pulis, lumabas si Lulu. Ang mga mata nito ay mugto sa kakaiyak. Ang mga kamay ay nanginginig habang humahakbang papalapit sa opisyal. Sir, heto po. Umiyak na wika ni Lulu. Iniabot ang isang itim na flash drive. Ito ang mismong flash drive na naglalaman ng kanyang mga lihim na ebidensya na ipinagkatiwala niya sa pinsan upang itago. Iyan po ang ginamit ni Ate Trina para nakawin ang pera ng asawa niya at linlangin ng mga investor. Patawad, ate. Hindi ko na kayang itago ang kasamaan mo. Konsensya ko ang kapalit kung mananahimik ako. Parang gumuho ang buong mundo ni Trina. Ang sakit ng pagtataksil ni Leandro ay walang binatbat sa kirot na naramdaman niya nang makita ang pinsang itinuring niyang sariling dugo at laman na kusang ibinibigay siya sa mga berdugo. Binigyan niya ng edukasyon si Lulu. Inalagaan niya ito noong may sakit ito. At ngayon, ipinagbil siya nito para sa isang pangako ng marangyang klinika. Lulu, paano mo nagawa ito sa akin? Basag at paos na bulong ni Trina. Hindi galit, kundi isang purong pighati ang namutawi sa kanyang boses. Ngunit hindi siya sinagot ni Lulu.
Umiwas ito ng tingin at mabilis na naglakad patungo sa gilid kung saan nakatayo si Celestina na nakangisi ng palihim. Mahigpit na kumapit si Lulu sa braso ng kabit ng kanyang asawa, na tila doon ito kumukuha ng proteksyon. Sa kabilang dako, nakatutok ang telepono ng tsismosang si Olympia. Buhay na buhay ang pag-uulat sa kanyang mga manonood. Mga kabarangay, the truth is out! Ang paborito ninyong OFW, master scammer pala. Ayan, dinampot na ng mga pulis. Upang lalong pandirihan ng mga tao si Trina, lumapit si Doña Salvacion. Hawak nito ang isang mamahaling panyo, nagkukunwarang nagpupunas ng luha habang nakikiusap sa hangin. Panginoon, patawarin niyo po ang manugang ko. Sinubukan namin siyang iligtas. Ibinigay namin ang lahat ng pagmamahal, ngunit ang kasakiman niya ang sumira sa sarili niya. Kami ang tunay na biktima rito. Naduwal si Trina sa tindi ng kaplastikan ng matanda. Wala na siyang lakas upang lumaban. Inilapit ng pulis ang malamig na bakal sa kanyang mga pulso. Sa mismong sandaling ikakabit na ang posas, humagulgol si Nanay Rosario. Buong lakas na nakipagsiksika ng matanda sa mga pulis at mga usisero. Wala itong pakialam sa mga kamera o sa hiya. Kinuha ni Nanay Rosario ang kanyang kupas at lumang panyo mula sa bulsa, at maingat na ipinatong yon sa ibabaw ng mga nakaposas na kamay ng kanyang anak. Wala kang kasalanan, anak. Alam ng Diyos ang totoo. Tatakpan natin ito para hindi nila makita ang hiya, dahil hindi ikaw ang dapat mahiya. Umiiyak na bulong ng ina, hinahalika ng pisingi ni Trina na basang-basa ng luha. Ang pagmamahal na yon ng kanyang ina ang tanging pumipigil kay Trina upang hindi tuluyang mawala ng bait. Isinakay siya sa sasakyan ng pulis. Mula sa madilim na bintana, tiningnan niya ang mga taong nagdiriwang sa kanyang pagbagsak. Ngunit, sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang katanungan ang sumiksik sa kanyang utak na tila isang matalim na karayom. Paano nabuksan ni Don Augusto ang flash drive na inabot ni Lulu? Puno yon ng mahigpit na encryption na tanging mga bihasang system engineer lamang ang makakapagbukas, o kaya isang taong may hawak nga ng master password noon pa man. May iba pa bang taong tumulong sa mga Villarreal upang basagin ang kanyang proteksyon? Nagsimulang umandar ang sasakyan ng mga otoridad. Iniiwan ang kanyang nag-iisang ina sa gitna ng daan. Makalipas ang ilang minuto ng nakakabinging biyahe, narating nila ang malamig at madilim na presinto. Ipinasok siya sa isang masikip na selda. Sumara ang mabigat na rehas na bakal. Naiwan si Trina sa dilim, pinagkaitan ng lahat ng karapatan, inalisan ng dignidad, at pinagkanulo ng mga taong pinag-alayan niya ng buhay. Sa pinakailalim ng bangin ng kanyang kapalaran, susuko na ba ang kanyang lumalaban na kaluluwa? Ang malamig na kalansing ng bakal na rehas ay umalingaw-ngaw sa buong piitan, tila nagtatanong kung hanggang kailan siya mananatiling nakakulong sa sarili niyang sakit. Ang bawat pagpatak ng malamig na tubig mula sa sirang tubo ng selda ay tila bumibilang sa mga segundong ninanakaw sa kanyang kalayaan. Nakaupo si Trina sa matigas at sementadong sahig. Hindi siya umiiyak dahil sa nawalang asawa o sa nawalang yaman. Ang lumulukob sa kanyang dibdib at sadyang nagpapahapti sa kanyang lalamunan ay ang mukha ni Lulu. Ang pinsang binihisan niya, pinakain at minahal ng higit pa sa sarili, ang siyang nagbaon ng pinakamalalim na patalim sa kanyang likuran. Dahan-dahang hinaplos ni Trina ang kanyang palasing-singan. Wala na doon ang gintong singsing na ibinigay ni Leandro, ngunit may naiwang maputlang marka sa kanyang balat. Kakaiba, ngunit sa kabila ng dumi at baho ng kanyang paligid, ngayon lamang gumaan ang kanyang kamay. Ngayon lamang siya nakaramdam ng paglaya mula sa bigat ng isang wad na pangako. Wala na siyang asawa, ngunit mas naramdaman niyang buo siya. Ang mga yabag ng sapatos na tumigil sa labas ng kanyang selda ay nag-angat ng kanyang paningin. Nakatayo dun si Leandro, nakapamulsa,
May suot na paborito nitong mamahaling relo at amoy ng matapang na pabango na hindi nababagay sa amoy kalawang na kulungan. Look at you, Trina. Look at what your stubbornness brought you. Panimala ni Leandro. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala at pag-ako ng moral na mataas na posisyon. Ayaw kitang makitang nagdurusa ng ganito. Kinausap ko na sina Mama at Don Augusto. Iuurong namin ang lahat ng kaso laban sa'yo. Makakalaya ka kaagad. Pipirmahan mo lang ang deed of sale ng lupa sa Laguna. Let it go, Trina. Para na rin makapag-move on tayo at baka sakaling mapatawad pa kita sa mga kasalanan mo sa pamilya namin. Tumayo si Trina. Hindi siya nanginig, hindi siya umiyak. Lumapit siya sa malamig na rehas at tinitigan ang mga mata ng lalaking pinagsilbihan niya ng mahigit 1 dekada. Ang katahimikan ni Trina ay tila bumutas sa kayabangan ni Leandro. Isang tanong lang, Leandro. Kalmado at malalim na wika ni Trina, walang panging inig sa kanyang boses. Kung talagang umuwi akong walang-wala, kung totoo na natanggal ako sa trabaho at wala na akong maibigay na pera sa inyo, papapasukin mo ba ako sa sarili kong bahay nung gabing yon? Natahimik si Leandro. Bahagyang bumuka ang mga labi nito, ngunit walang lumabas na salita. Ang kanyang mga mata ay umiwas sa nag-aapoy na paningin ng asawa. Hindi nito kayang itago ang katotohanan na ang pagmamahal nito ay may presyo at nang maubos ang pera niya, naubos din ang halaga niya bilang asawa. Ang katahimikang iyon ay sapat na. Dun, sa malamig na pasilyo ng piitan, tuluyan ang namatay ang pag-ibig ni Trina. Ang huling sinulid na nagdudugtong sa kanya sa nakaraan ay pinutol niya ng walang pag-aalinlangan. Hindi ako pipirma, matigas na sagot niya habang humakbang paatras palayo sa rehas. Kahit mabulok ako rito, hindi ko ibibigay sa inyo ang natitirang dignidad ko. Umalis ka na. Tinalikuran niya si Leandro. Umalis ang lalaki na mabigat ang mga hakbang, pilit na itinatago ang pagkainis sa pagkabigo sa ilalim ng pagbuntong, hininga ng isang taong nagmamalinis. Lumalalim na ang gabi. Ang tanging naririnig lamang ni Trina ay ang mabigat na paghinga ng mga kapwa niya nakakulong sa kabilang selda. Nuit sa kalagitnaan ng madaling araw, isang figura ang dahan-dahang lumapit sa labas ng kanyang rehas. Pamilyar ang bulto ng babaeng nakasuot ng malaking sombrero. Ito ang babaeng lihim na kumukuha ng litrato sa kanya kahapon sa labas ng hardware. Pinasadahan ng babae ng tingin ang tulob na bantay sa dulo ng pasilyo bago tahimik na inilapit ang sarili sa rehas. Sino ang matandang ito at paano siya nakapasok sa mahigpit na pasilidad ng pulisya ng 10 oras ng gabi nang hindi sinisita? Dumukot ang babae sa kanyang bulsa at dahan-dahang inusog sa sahig papasok sa selda ni Trina ang isang maliit na audio recorder. Ako si Beatrice. Bulong ng matanda. Ang boses ay puno ng pait at matinding determinasyon. May ebidensya ako rito para ibagsak at ikulong ang sarili kong ama na si Don Augusto. Pero hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Kailangan ikaw ang maging pain. Tinitigan ni Trina ang maliit na aparato sa sahig. Sa dilim ng kanyang kulungan, ang walang tigil na pagkurap ng pulang ilaw ng recorder ay tila tumitibok na puso ng isang bagong pag-asa. Ang tanginginig ng maputlang liwanag mula sa post sa labas ng presinto ay nagbigay ng mga anino sa mukha ng matandang babae. Tinitigan ni Trina si Beatrice sa likod ng mga malamig na rehas ng bakal. Hindi niya inaasahan na sa lugar kung saan siya'y nabandon ng kanyang pamilya, isang stranger ang mag-aabot sa kanya ng sandata. Anak ako sa labas ni Don Augusto, pabulong na pagamin ni Beatrice. Ang kanyang mga mata ay napapakita ng dekadang pighati at galit. Ang nanay ko ay naging katulong nila noon. Nang mabuntis siya, itinaboy siya ng mga Villarreal na parang hayop sa kalsada. Buong buhay ko, inilaan ko sa pag-iipon ng mga ebiden, siya kung paano niya ninanakaw ang mga lupain ng mga inosenteng magsasaka. Ngunit hindi ko siya pwedeng kalabanin ng harapan. Masyado siyang makapangyarihan. Habang nakikinig,
Unti-unting pinagdugtong ni Trina ang mga pangyayari sa kanyang isipan. Isang malamig na katotohanan ang gumapang sa kanyang kamalayan. Ang matandang ito ay laging nakabuntot sa kanya. Alam nito ang lahat ng galaw ng mga Villarreal. Kung alam nito ang mga plano ng kanyang kalaban, alam din nito ang gagawing pagtatraidor ni Lulu at ang nakaambang pag-aresto sa kanya. Humigpit ang hawak ni Trina sa rehas. Alam mong ipapakulong nila ako? Hinayaan mo ako madakip kahapon. Ginamit mo ako bilang pain para tuluyang maging kampante ang ama mo na panalo na siya, hindi ba? Hindi umiwas ng tingin si Beatriz. Ang katahimikan nito ay isang malinaw na pag-amin. Wala itong paghingi ng tawad. Tanging ang paninindigan ng isang taong handang magsakripisyo ng iba para sa sariling layunin. Saglit na naramdaman ni Trina ang muling pagkirot ng pagtataksil. Subalit imbes na umiyak, isang malalim na pagbuntong hininga ang kanyang pinakawalan. Kinuha niya ang audio recorder sa sahig at tumayo ng tuwid. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay tuluyan ang napalitan ng otoridad. Tatanggapin ko ang tulong mo? Matatag na wika ni Trina. Ang boses ay hindi nagpapakita ng anumang takot. Pero ilagay natin ito sa ayos, Beatriz. Hindi mo na ako pwedeng gawing sunod-sunuran gaya ng ginawa nila. Ako ang magpapatakbo ng larong ito. Susunod ka sa mga kondisyon ko o ibabasura ko ang ebidensya mo at hahayaan ko mabulok tayong lahat sa kamay ng ama mo. Tumango ang matanda. Tila nagulat, ngunit nakaramdam ng paggalang sa babaeng nasa kanyang harapan. Nagbigay ito ng mga karagdagang dokumento at umalis ng walang bakas bago pa man magpalit ng bantay ang mga pulis. Kinaumagahan, inabutan si Trina ng isang baso ng malamig at mapait na kape mula sa rasyon ng presinto. Humigop siya mula sa plastik na baso. Walang tamis at walang init. Ngunit sa kanyang panlasa, higit na mas masarap ito kaysa sa mamahaling champagne na ininom ng kanyang mga kaaway sa Makati. Dahil sa bawat patak ng mapait na kapeng ito, nilalasap niya ang kanyang papalapit na tagumpay. Bago magtanghali, naasikaso ng kanyang abogado sa Qatar, si Ate Magdalena, ang kanyang piyansa. Paglabas niya ng kulungan, nakatanggap siya ng isang lihim na mensahe mula sa abogadong iyon. Handa na raw ang mga dokumento ng Community Trust na matagal na nilang inihahanda. Ano nga ba ang kapangyarihan ng dokumentong ito na maingat na itinatago ni Trina mula sa paningin ng mundo? Iyon ay isang lihim na siya lamang at ang batas ang nakakaalam. Pagbaba niya mula sa sasakyan sa isang eskine, tapalayo sa presinto, muling isinuot ni Trina ang kanyang maskara ng kahinaan. Ginulo niya ng bahagya ang kanyang buhok at pinaputla ang kanyang mukha. Kinuha niya ang kanyang telpon at tinawagan si Leandro. Ilang pagring lamang ay sinagot na ng lalaki. Leandro? Umiiyak-iyak ang panimula ni Trina. Pinipilit na pautalin ang sariling boses. Hindi ko na kaya dito sa labas. Natatakot ako. Ayoko nang makulong ulit. Suko na ako. Narinig ni Trina ang pag-ayos ng boses ni Leandro, puno ng pagmamalaki. Sabi ko naman sa'yo, asawa ko, kung nakinig ka lang agad, hindi ka na sana nahirapan. Ano nang plano mo? Pipirmahan ko na ang deed of sale, pagsuko kunwari ni Trina, habang ang mga mata niya ay nananatiling matalim at walang luha. Pero may isang hiling ako. Gusto kong pumirma sa araw ng inyong groundbreaking ceremony sa Laguna, sa harap ng lahat. Gusto kong ipakita sa mga tao na malinis ang intensyon ko at isusuko ko ang lupa para sa katahimikan nating lahat. Isang saglit na katahimikan sa kabilang linya, at pagkatapos ay isang malakas at nakakairitang halahak ng tagumpay ang pinakawala ni Leandro. Akala ng lalaki, tuluyan na niyang nabali ang pakpak ng babaeng minsan niyang tinawag na asawa. Sige Trina, hihintayin ka namin doon, don't be late. Mayabang nitong sagot. Ibinaba ni Trina ang telepono. Ang nakakairitang halahak ng tagumpay ni Leandro sa kabilang linya ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan.
Hayaan mo silang tumawa ngayon, bulong niya sa kanyang sarili. Dahil yon na ang huling kaligayahan na mararanasan nila sa buong buhay nila. Sa loob ng isang marangyang silid ng hotel, kung saan naghahanda ang mga Villarreal para sa malaking okasyon, ang halimuyak ng mamahaling pabango ay hindi sapat upang itago ang baho ng pag-uugali ng mga nasa loob. Nakaupo si Celestina sa harap ng malaking salamin habang inaayusan ng mga propesyonal. Samantalang si Leandro ay masayang umiinom ng alak sa gilid, buong-buong ninanam namang pag-aakalang siya na ang panalo. Sa isang sulok, nakatayo si Lulu. Inaasahan niyang tatratuhin siyang parang kapatid na mga ito matapos niyang isuko ang ebidensya laban kay Trina. Ngunit isang mabigat na kahon ng sapatos ang inihagis ni Celestina at saktong tumama sa kanyang paanan. Lulu, pakipulot nga yan at linisin mo ang alikabok sa takong ng sapatos ko, utos ni Celestina nang hindi man lang tumitingin sa kanya. At pagkatapos niyan, plansahin mo na rin yung isusuot ni Leandro. Ayokong may lukot kapag humarap kami sa media mamaya. Napakuyom ang mga kamao ni Lulu. Ang pangakong pantay na pagtingin at sariling klinika ay tila nagiging malabo, napalitan ng katotohanang ginawa lamang siyang isang utusan ng babaeng nang agaw sa asawa ng kanyang pinsan. Ngunit dahil nakatalina ang kanyang kapalaran sa mga ito at tinatalikuran na siya ng sarili niyang budhi, wala siyang nagawa kundi ang lumuhod at punasan ng dumi sa sapatos ng kabit. Sa kabilang banda, walang mapagsidlan ang kaligayahan ni Doña Salvacion sa sarili nitong tahanan. Hawak niya ang resibo ng isang napakamahal na bestidang binili niya mula sa isang sikat na designer. Ipinagmamalaki niya sa kanyang mga kaibigan sa Telepo o kung paano niya nakuha ang perang pambili mula sa mismong pondo ng kanyang manugang. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng kayabangan. Iniisip na hawak na niya ang buong mundo dahil tuluyan na nilang nadurog at napaamo si Trina. Habang nagkapakasasa ang mga palalo sa kanilang ilusyon, abala si Trina sa pag-aayos ng mga huling detalye. Dinala niya si Nanay Rosario sa isang maliit at tahimik na paupahang bahay sa kabilang bayan, malayo sa kaguluhan. Niyakap niya ng mahigpit ang matanda at pinangako ang matatapos na ang kanilang pagdurusa pagkatapos ng araw na yon. Bago bumalik sa kanyang sariling paghahanda, palihim na pumunta si Trina sa malawak na lupain ng Laguna. Nakatago sa likod ng malalaking puno, pinagmasdan niya ang mga magsasakang masipag na nagbubungkal ng lupa, nagpapawis sa ilalim ng matinding sikat ng araw upang may maipakain sa kanilang mga anak. Ang lupang iyon ay hindi lang basta putik at damo. Ito ay buhay. Ito ang kinabukasan ng 86 na pamilya na walang kaalam-alam na malapit na silang palayasin ng mga gahaman. Habang pinapanood niya ang mga inosenteng tao, ang apoy sa kanyang dibdib ay lalong nag-alab at naging bakal na paninindigan. Pag-uwi niya, kumuha siya ng isang simpleng puting damit mula sa kanyang kabinet. Walang anumang kinang, walang mamahaling tela. Ito ang mismong damit na isusuot niya sa pagharap sa mga naglalakihang pangalan sa lipunan. Inilabas niya ang isang maliit na kahon at kinuha ang isang murang brooch na bigay ng kanyang ina noong unang umalis siya papuntang Qatar. Itinusok ni Trina ang brooch sa dibdib ng kanyang puting damit. Ang pagdiin ng karayom sa tela ay may kasamang bigat. Hawak niya ito na tila isang matalim na sandata na magbibigay sa kanya ng tapang upang harapin ang mga lobo. Sa ibabaw ng kanyang kama, nakapatong ang isang Manila folder na naglalaman ng lahat ng gagamitin niya sa pagbabaliktad ng mundo. Sa tabi nito ay isang kopya ng listahan ng mga bisita para sa seremonya. Bago siya umalis sa presinto kahapon, inutusan niya ang kanyang abogado na padalhan ng isang espesyal at VIP na imbitasyon si Olympia, ang tsismosang palaging naninira sa kanya. Bakit niya bibigyan ng pinakamagandang pwesto sa seremonya ang taong nagkuskos ng kanyang mukha sa putik sa harap ng buong bansa? Sumapit na ang araw ng groundbreaking ceremony. Tumingin si Trina sa salamin. Ang mga mata niya ay malamig, walang bakas ng pagluha o anumang takot.
Ang biktima na umiyak sa kapilya ay matagal ng patay. Ang nakatayo ngayon ay ang berdugong handa ng kumitil sa mga pangarap ng mga nagtaksil sa kanya. Ang malakas at masiglang tunog ng nagmamartsang banda mula sa malayo ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa hangin. Naghuhudyat na ang pinakahihintay na pista ng mga sakim ay magsisimula na. Ang buong paligid ng kapilya ng Santo Niño ay nag-ibang anyo. Ang dating tahimik na patio kung saan minsan siyang pinaluhod at pinahiya ay napuno ngayon ng naglalakihang puting tolda, mga mahahabang mesa na may nagkikislapang mga kagamitan sa pagkain at mga mamahaling bulaklak na inangkat pa mula sa ibang bansa. Sa harap, isang malaking entablado ang itinayo, pinalamutian ng dambuhalang LED screen na nagpapakita ng magandang disenyo para sa itatayong Villarreal Lakeside City. Ito ang araw ng pagwawagi ng kasakiman. Ang araw kung saan opisyal na ililipat ni Trina ang kanyang pag-aari upang tuluyang lamunin ng mga naglalakihang pating sa lipunan ang kapirasong lupang nagbibigay buhay sa mga inosenteng magsasaka. Nakatayo sa gitna ng mga imbitadong politiko at matataas na tao sa lipunan si Don Augusto. Nakasuot ito ng isang napakamahal na kulay abong Amerikana, buong pagmamalaking kinakamayan ang bawat opisyal ng gobyerno. Ang mga ngiti nito ay abot hanggang tainga, kumpiyansang-kumpiyansa na walang sinuman ang makakapigil sa kanyang pagyaman. Hindi kalayuan sa matandang bilyonaryo ay si Doña Salvacion. Naglalakad ang matanda na tila isang reynang nagmamayari ng buong probinsya. Ang mahabang laylayan ng kanyang kumikinang na asul na gown ay sumasayad sa pulang karpet. Pinalilibutan siya ng kanyang mga amiga na noon ay iniiwasan siya noong nalulugi ang negosyo ng kanyang anak. Ngunit ngayon ay pilit na nakikisipsip sa kanyang bagong karangyaan. Tingnan niyo nga naman ang biyaya ng Panginoon, mga mare. Matinis at nagmamalaking wika ni Doña Salvacion habang dahan-dahang iwinawag gayway ang kanyang mamahaling pamaypay. Sa wakas, malilinis na rin ang pangalan ng pamilya Montemayor mula sa kahihiyang dinala ng babaeng yon. Imagine, tinuring ko siyang parang sariling anak. Binigyan ko ng tahanan, tapos nanakawan lang ang anak ko? Buti na lang talaga, Leandro woke up from that nightmare. At itong lupa? Ay nako, utang na loob na lang niya sa amin ito bilang bayad pinsala sa mga stress at trauma na idinulot niya sa amin. Kulang pa nga ito. Tumango-tango ang mga amiga nito, sumasang-ayon sa bawat nakakalasong salita na lumalabas sa bibig ng matanda. Sa kabilang gilid ng entablado, pinalilibutan ng mga mamamahayag sina Leandro at Celestina. Sila ang itinuturing na bituin ng araw na iyon ang perpektong larawan ng isang matagumpay at makapangyarihang magkasintahan. Nakakapit si Celestina sa braso ni Leandro. Ang suot nitong diamanteng kwintas ay halos bumulag sa mga lente ng kamera. Inilapit ng isang reporter ang mikropono kay Leandro. Sir Leandro, how does it feel to be a major part of this billion-peso project na magbabago sa mukha ng probinsya? Tumawid na tayo si Leandro, inayos ang kwelyo ng kanyang Amerikana at nagpakawala ng isang seryoso at mayabang na ngiti. Well, it is all about vision at syempre choosing the right partner in life. Celestina and I built this dream together. Matagal kaming nagtiis sa mga maling tao at maling desisyon sa nakaraan. But now we are looking at a brighter future. Good business follows kapag tama ang babaeng kasama mo. Sumandal si Celestina at matamis nan gumiti sa camera. True love always wins, di ba? Gusto lang namin makatulong sa ekonomiya. Ang mga lumang bagay dapat na talagang pinapalitan ng mas bago at mas may pakinabang. Ang mga nakikislapang ilaw mula sa mga kamera ng media ay tila sumasang-ayon sa kanilang kasinungalingan. Sa kalagitnaan ng pagdiriwang at pag-iingay ng mga tao, dahan-dahang humawi ang karamihan malapit sa tarangkahan. Ang lahat ng mga mapanuyang mata ay bumaling sa nag-iisang figurang naglalakad papasok. Dumating si Trina. Wala siyang kasamang alalay. Wala siyang suot na alahas.
Ang kanyang simpleng puting damit ay walang anumang dekorasyon maliban sa isang mumurahing brooch sa kanyang dibdib. Ang kanyang buhok ay nakatali lamang ng maayos at ang kanyang mukha ay walang bahid ng anumang makapal na pampaganda. Sa gitna ng dagat ng mga taong nababalot ng ginto at kasinungalingan, siya ay mukhang isang kordero na handang ialay sa altar. Mula sa unahan ng entablado, sa pinakamagandang pwesto ng VIP section, nakatayo si Olympia. Kinausap nito ang screen ng kanyang telepo, no habang naka-livestream sa libu-libong nanonood sa internet. Mga kachismis, andito na ang talunan! Nakaputi pa? Akala mo naman malinis ang budi? Ayan, tingnan ninyo ang hitsura ng nang-scam sa asawa. Mag-isa at walang kakampi. Iiyak na naman yan mamaya. Malakas at matinis na ulat ni Olympia na sinadya nitong iparinig sa buong paligid. Pinalewala ni Trina ang mga bulungan, ang mga mapang-insultong tingin at ang mga halakak na sumasalubong sa kanya. Patuloy siyang naglakad. Nang dumaan siya sa gilid ng kapilya, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at pasimpleng hinaplos ang magaspang na pader na semento. Ramdam niya ang lamig nito sa kanyang mga daliri. Sa bawat gasgas ng pader, naalala niya ang mga buhangin ng disyerto. Binayaran niya ang bawat semento nito ng pawis niya sa ilalim ng 50 gradong init sa Qatar. Ang bawat haligi ng kapilyang ito ay nakatayo dahil sa mga gabing tiniis kung hindi kumain para lang may maipadala sa kanila. Ang alalang yon ang nagbigay ng sapat na tapang upang hindi siya panghinaan ng tuhod. Umakyat si Don Augusto sa gitna ng entablado. Ang paglakas ng boses nito sa mga nakakabit na speaker ay umagaw sa atensyon ng lahat. Magandang umaga sa inyong lahat! Today, we welcome progress! Masayang panimula ng matanda. At bago natin simulan ang paghuhukay para sa kinabukasan, tawagin natin ang babaeng nakapag-isip-isip na ang pag-unlad ay mas mabuti kaysa sa paghawak sa walang kwentang alikabok. Let us welcome Trinidad Alcaraz upang porma na ibigay sa atin ang titulo ng lupa. Nagpalakpakan ang iilan, may halong pangungutya. Tiningnan ni Doña Salvacion si Trina mula ulo hanggang paa at umirap. Si Leandro ay nakahalukip-kip, naghihintay na lumuhod muli ang kanyang dating asawa sa kanyang harapan. Kalmadong naglakad si Trina pa, akyat ng entablado. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ikot nang tumayo siya sa harap ng mahabang mesa kung saan nakapatong ang opisyal na kontrata at isang mamahaling panulat. Luminga-linga si Don Augusto sa paligid, biglang naghanap. Nagtataka lang ako. Wika ng matanda sa mikropono, may halong pagyayabang. Nasaan kaya ang mga kinatawan ng Luz de Laguna na bibili rin ng proyekto mula sa amin mamaya? Hindi ba sila makakarating? Tumawa si Leandro mula sa gilid. Baka na-traffic lang po, Don Augusto, o baka natakot sa laki ng kumpanya ninyo. Nagkibit balikat ang bilyonaryo. Hindi bale, makakapaghintay sila. Pirmahan mo na ito, Trina, nang matapos na ang kahibangan mo. Kinuha ni Trina ang panulat. Naramdaman ng lahat ang tensyon, iniisip na yon na ang huling hininga ng pag-asa ni Trina. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo ng panulat sa papel, binitawan niya ito. Dahan-dahan niyang kinuha ang mikropono na nasa gitna ng mesa. Ang mahinang ugong ng kagamitan ay pumailan lang sa buong patio. Nagpapatahimik sa bawat usisero at nagpapatigil sa mga pumipitik na camera. Tiningnan ni Trina si Leandro, pagkatapos ay kay Celestina, sumunod kay Doña Salvacion na nakataas ang kilay at dumapo ang kanyang matalim na paningin kay Don Augusto. Bago ko po pirmahan ang paglipat ng huling yaman ng pamilya ko, gusto ko lang po maging malinaw ang lahat. Kalmado at buong-buong wika ni Trina, ang boses ay hindi kakikitaan ng anumang takot, walang kahit anong panginginig. Nangunot ang no ni Don Augusto, halatang naiinis na. Ano na naman ito, Trina? Pirma na lang pinapatagal mo pa. Huwag ka nang gumawa ng eksena sa harap ng media. Hindi nagpatinag si Trina.
Itinaas niya ang kanyang baba at tinitigan ang matanda ng diretsyo sa mata. Don Augusto? Matapang na pagtawag ni Trina. Tinitiyak na bawat titik ay dinig na dinig ng buong probinsya. Sa harap ng national media, sa harap ng mga politiko at ng buong bayan, makukumpirma ba ninyo na sina Leandro, Doña Salvacion, Celestina at pati na rin ang pinsan kong si Lulu ay ang mga taong tuwirang tumulong at nakipagtulungan sa inyo para makuha ang lupang ito? Gusto ko lang marinig mula sa inyo upang malaman ng lahat kung sino ang mga tunay na nasa likod ng tagumpay na ito. Gusto ni Don Augusto na ipamukha kay Trina kung gaano siya kawalang laban. Gusto nitong ipakita sa lahat ng tao ang kanyang ganap na kapangyarihan at ang katapatan ng mga taong sumuporta sa kanya upang pabagsakin ang babaeng ito. Buong pagmamalaking inilapit ng matanda ang kanyang bibig sa mikropono. Walang kaalam-alam na siya na mismo ang humihila sa lubid na nakapulupot sa kanilang mga leeg. Oo, at ipinagmamalaki ko sila. Ang malakas at mayabang na salitang "oo" ay umalingaw-ngaw sa mga naglalakihang speaker, yumayanig sa buong kapilya at tumatagos sa bawat sulok ng tahimik na madla. Binitiwan ni Trina ang panulat at hinayaan itong gumulong palayo sa opisyal na kontrata. Tumingin siya kay Don Augusto na may isang matipid at napakalamig na ngiti. Ang matanda na kanina ay nag-uumapaw sa kayabangan ay biglang nakaramdam ng isang hindi pamilyar na kaba. Bago pa man makapagsalita ang bilyonaryo upang sigawan siya, ang makulay na larawan ng itatayo o gusali sa dambuhalang LED screen sa likuran ng entablado ay biglang nawala. Nagdilim ito ng isang saglit at nang muling magliwanag, hindi na ito ang disenyo ng proyekto. Isang malinaw at nakakagulat na video ang bumungad sa lahat ng naroroon. Sa malaking screen, lumabas ang mukha ni Leandro at Celestina. Sila ay nasa loob ng isang pribadong kwarto sa hotel. Dinig na dinig sa mga malalaking speaker ng kapilya ang mapanganib na boses ng kabit ng kanyang asawa. May malaking underground water reservoir sa ilalim ng kapirasong lupang pinagmamalaki ng asawa mo. Kapag nakuha natin yon, we will monopolize the water supply ng buong probinsya. Billions, Leandro! Bago pa man makahuma ang lahat, nagbago ang video. Isang itim na screen ang lumabas, sinabayan ng isang malinaw na audio recording mula sa pamilyar na baritonong boses, ang boses mismo ni Don Augusto. Gusto kong makuha ninyo ang tunay na pirma ni Trina sa lalong madaling panahon. Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya, kahit anong kapalit. Isang sabay-sabay na pagpigil ng hininga ang nagmula sa mga mamamahayag, mga politiko at libu-libong mamamayan na nanonood. Ang mga nagkikislapang camera na kanina ay nakatutok kay Trina ay mabilis na bumaling sa namumutlang muka ni na Leandro, Celestina at Don Augusto. Nagkagulo ang buong patio. Nagsimulang magsigawan ang mga reporter, pilit na humihingi ng paliwanag. Sa VIP section, nanlaki ang mga mata ni Olympia. Ang telepono nito na nakatutok sa entablado ay patuloy na kumukuha ng video para sa kanyang livestream. Mga kachismis! Oh my God! Ang mga feeling biktima, sila palang mga halimaw! The tables have turned! Grabe ang plot twist! Pabulong muit malakas na ulat ni Olympia, tuluyan ang kinalimutan ng kanyang pagkampi kay Doña Salvacion. Sa gilid ng entablado, hawak ni Doña Salvacion ang kanyang dibdib halos kapusin ng hininga sa labis na pagkagulat at kahihiyang bumabalot sa kanyang pagkatao. Ang mga amiga niyang kanina ay nakangiti sa kanya na yon ay unti-unting lumalayo, tila nandidiri na madikit sa pangalan ng kanyang pamilya. Patayin niyo ang screen! Patayin niyo yan ngayon din! Galit na utos ni Don Augusto sa kanyang mga tauhan. Ang ugat sa kanyang leeg ay halos pumutok na sa tindi ng presyon. Ngunit walang sinuman ang sumunod. Kinuha ni Trina ang mikropono. Hindi siya sumigaw. Wala siyang galit na ipinapakita. Ang kanyang boses ay malamig, kalmado, at nakakatakot sa sobrang diin,
na lalong nagpatahimik sa buong paligid. Naghahanap kayo ng mga kinatawan ng Luz de Laguna Agro-Industrial Corporation? Malamig na tanong ni Trina, nakatitig sa nanginginig na mata ni Don Augusto. Hindi na nila kailangang dumating, dahil kanina pa ako nakatayo sa harapan ninyo. Bumagsak ang panga ni Leandro. Napaatras si Celestina, napakapit ng mahigpit sa braso ng kanyang kasintahan. Itinaas ni Trina ang kanyang ulo. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang reynang matagal nang nakaupo sa trono na hindi nila nakita. Ako si Trinidad Alcaraz, ang nag-iisang may-ari, tagapagtatag at CEO ng Luz de Laguna. Ang kumpanyang inalok ninyo ng pekeng proyekto kapalit ng 2 bilyong piso. Dahan-dahan niyang binuksan ang simpleng Manila folder na kanina pa niya hawak. Kinuha niya mula roon ang isang pamilyar na papel at itinaas ito upang makita ng mga kamera. Ito ang Statement of Direct Involvement na kusang loob ninyong pinirmahan sa hotel sa Makati. Ipinagmalaki pa ninyong lahat kanina sa mikropunong ito na kayo ang makakasabwat. Sa madaling salita, inamin ninyo at pinatunayan ninyo sa buong bansa na kayo ay nakutsabahan upang linlangin ang isang dayuhang kumpanya gamit ang mga pekeng dokumento ng lupa at illegal na pag-angkin ng water rights. Ang mga salitang binitawan ni Trina ay tila mga mabibigat na batong sunod-sunod na ibinagsak sa ulo ng kanyang mga kalaban. Napagtanto ni Don Augusto na ang babaeng inaakala niyang mga mang ay gumamit ng isang dummy corporation, hindi para bumili ng lupa, kundi para tipunin ang lahat ng ebidensya ng kanilang sabwatan, panloloko at pagnanakaw. Trina, nababaliw ka na ba? Nanginginig na sigaw ni Leandro. Ang kayabangan nito ay tuluyan ng natunaw at napalitan ng matinding takot. Wala kang mapapala rito! Asawa mo pa rin ako. Tiningnan lamang siya ni Trina nang may matinding pandidiri. Asawa? Ang lalaking kilala kong asawa ay matagal nang namatay kasama ng mga pekeng pangako niya. Kriminal na lang ang nakikita ko ngayon. Pilit na inayos ni Don Augusto ang kanyang sarili. Kahit alam niyang huli na siya sa bitag, pinilit pa rin ng matanda na ilabas ang natitirang tapang. Itinuro niya si Trina. Umaasang madadaan pa rin niya sa sindak ang sitwasyon. Wala kang mapapatunayan! Bulyaw ni Don Augusto. Ang boses ay pilit na nilalakasan kahit nanginginig na ang kanyang mga tuhod. Nakapirma ka na sa confession paper sa mismong kapilyang ito noong 1 linggo. Inamin mong nagnakaw ka, kaya ginamit namin ang lupa bilang kabayaran. Amin na ang lupa at babagsak ka rin kasama namin. Tumingin si Trina sa papel na hawak niya. Dahan-dahan niyang inilipat ang pahina ng kontrata upang ipakita ang isang kopya ng kanyang kumpisal. Ngumiti si Trina ng nakakapanindig balahibo. Isang niting nagpapahiwatig na ang huling kuko ng kabaong ay malapit na niyang ibaon. Sigurado ka ba dyan, Don Augusto? Nakatutok ang lahat ng mata kay Trina. Naghihintay sa isasagot niya sa pagmamalaki ni Don Augusto. Ang asar at takot ng matanda ay pilit na tinatakpan ng kayabangan. Ngunit ang kalmadong mukha ni Trina ay tila isang pader na hindi matibag. Perma? Mahinahong tanong ni Trina, nakangiti ng may halong awa. Inisip niyo ba talaga na matapos ang 12 taon ng pagbabanat ng buto sa disyerto, ibibigay ko ng ganoon kadali ang lahat dahil lang pinilit ninyo akong lumuhod? Tingnan ninyong mabuti ang papel na hawak ninyo. Itinaas ni Trina ang kanyang kopya. Ang pirmang inilagay ko riyan noong araw na pinahiya niyo ako sa harap ng kapilyang ito ay isang rehistradong duress signature. Sa ilalim ng batas, ito ay isang partikular na hagod ng panulat na ginagamit lamang kapag ang isang tao ay pinipilit, tinatakot, o nasa ilalim ng panganib. Dahil dun, ang kumpisal na yan at anumang dokumentong kasunod nito ay walang bisa sa mata ng batas. Napaawang ang mga labi ni Leandro. Tiningnan nito ang ina na namumutla na rin ang mukha. Bago pa man sila makapag-isip ng palusot, nagpatuloy si Trina, tinatapos ang kahibangan ng mga sakim.
At kahit pa totoo ang pirma ko, hinding-hindi ninyo makukuha ang lupang ito. Wala akong karapatang ibenta ito ng mag-isa. Ang 40 ektaryang lupain ng Laguen ay hindi nakapangalan sa akin. Matagal na itong nakapaloob sa isang community trust fund. Itinuro ni Trina ang likuran ng mga naglalakihang tolda. Mula sa likod ng mga upuan ng mga nakapulitikong bisita, nakatayo ang 86 na pamilya ng mga magsasaka. Suot nila ang kanilang mga kupas na sombrero at mga damit na nabahira ng putik mula sa bukid. Sa pagkakarinig sa idineklara ni Trina, dahan-dahang tumuwid ang kanilang mga tayo. Ang kanilang mga balikat na matagal nang nakayuko sa hirap ng buhay ay biglang umumbok ng may dignidad. Napagdanto nilang ang lupang kinatatayo. Ang nila ay hindi kailanman mananakaw ng mga taong mayayaman dahil sila mismo ang mga tunay na may-ari nito. Bawat desisyon sa lupang ito ay nangangailangan ng boto ng 86 na pamilyang yan, mariing dagdag ni Trina. Wala kayong nabiledo na gusto. Wala kayong ninakaw, Leandro. Dahil mulat sa pool, wala akong ibinigay sa inyo, kundi ang sarili ninyong patibong. Parang mga basong sabay-sabay na nabasag ang ilusyon ng mga Villarreal at Montemayor. Pula ang mukha sa galit at matinding kahihiyan, hinarap ni Don Augusto si Celestina. Ikaw ang may kasalanan nito. Nanggigigil na bulyaw ng matandang bilyonaryo sa sariling anak. Sinabi ko sayong siguruhin mo ang mga dokumento. Dinala mo ako sa kapahamakan kasama ng walang kwentang asawa na ito. Bakit ako, Daddy? Matinis na sagot ni Celestina, tuluyan nang nawala ang pino at pormal na anyo. Itong si Leandro ang lumapit sa akin. Siyang nagsabing tanga ang asawa niya at madaling utuin. Ako pa ngayon. Galit na sigaw ni Leandro. Itinutulak palayo si Celestina. Kayo ang nag-utos sa akin na gipitin si Trina. Ikaw at ang pera mo ang sumira sa utak ko. Nagsisigawan sila sa harap ng buong bansa. Nag-away-away silang parang mga asong ulol na nag-aagawan sa isang butong wala naman palang laman. Nawala ang lahat ng kinang ng kanilang mga alahas sa harap ng kanilang pagiging marumi at makasarili. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalo, pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim na uniforme kasama si Ate Magdalena. Ang mga ahente ng National Bureau of Investigation ay mabilis na pinalibutan ng entablado. Augusto Villarreal, Celestina Villarreal at Leandro Montemayor. Autoritaryong deklarasyon ng pinuno ng NBI habang inilalabas ang mga warrant of arrest. Inaaresto namin kayo sa patong-patong na kaso ng syndicated estafa, corporate fraud at illegal coercion. Huwag na kayong manlaban. Nang makita ang mga unipormadong autoridad, hindi kinaya ni Doña Salvacion ang bigat ng katotohanan. Ang kahihiyan na makita ang kanyang paboritong anak na pinalilibutan ng mga pulis sa harap ng mga amigang pinagyabangan niya ay masyadong mabigat para sa kanyang matinding pride. Umikot ang paningin ng matanda, nang hina ang mga tuhod at tuluyan siyang bumagsak sa pulang karpet na walang malay. Walang sinuman sa kanyang mga kaibigan ang nagtangkang sumalo sa kanya. Isa-isang inilapit ng mga ahente ang mga malamig na posas sa mga kamay ni na Leandro at Celestina. Pilit na nagpupumiglas si Leandro, sumisigaw at nagmamakaawa kay Trina habang inilalayo siya. Ngunit nanatiling yelo ang mga mata ng babaeng minsan niyang sinaktan. Ang labanan ay tapos na. Nakuha na niya ang hustisya. Ngunit habang pinagmamasdan ni Trina ang pagguho ng mundo ng kanyang mga kaaway, nahagip ng kanyang matalim na paningin ang isang figura sa labas ng kaguluhan. Mula sa ilalim ng mga mahahabang mesa sa gilid, nakita niya si Lulu. Nakayuko, nanginginig at dahan-dahang gumagapang palayo sa madla upang makatakas sa batas. Ang malamig na pagtikom ng bakal sa pulso ng mga nadakip ay sumabay sa mabibigat na hakbang ni Trina pababa ng entablado patungo sa huling taong kailangan niyang harapin.
Ang magugulong anino ng mga nagtatakbuhang reporter at ang pag-aresto ng mga ahente ay naiwan sa likuran ni Trina habang dahan-dahan siyang humahakbang palapit sa gilid ng mga tolda. Naroon si Lulu, ang kanyang pinsan, na pilit isinisiksik ang sarili sa isang maliit na siwang ng bakod upang makatakas sa mga pulis. Ang mamahaling bestida na suot nito ay nabahiran na ng putik at alikabok, isang kabalintunaan sa pangarap nitong buhay prinsesa. Huminto si Trina sa mismong harapan ng siwang, nagsisilbing isang mataas na pader na humaharang sa kalayaan ng traidor. Nang mag-angat ng tingin si Lulu at makita ang malamig na mukha ni Trina, mabilis itong bumalik sa kanyang pinakamagaling na pag-arte. Lumuhod si Lulu sa magaspang na lupa. Kinapitan ng mahigpit ang laylayan ng simpleng puting damit ni Trina at nagsimulang humagulgol. Ang mga luha nito ay nag-iwan ng maruruming marka sa kanyang mukha. Ate Trina, parang awa mo na. Iligtas mo ako rito. Nagmamakaawang iyak ni Lulu, pilit na hinahawakan ng mga kamay ni Trina, ngunit mabilis itong iniwas ng huli. Pinilit lang nila ako, ate. Tinakot ako ni Celestina. Huwag mo akong ipakulong. Magkapamilya tayo. Kadugo mo ako, ate. Ako yung inalagaan mo, di ba? Maawa ka sa kapatid mo. Tinitigan ni Trina ang babaeng nasa paanan niya. Walang galit na sumabog mula sa kanyang dibdib. Sa halip, isang malalim at nakakapanindig balahibong awa ang pumuno sa kanyang mga mata. Ngunit ang awang yon ay walang kasamang puwang para sa pagpapatawad. Natutunan na niyang ang paggamit ng salitang pamilya bilang panangga sa kasalanan ay ang pinakamalalang uri ng pang-aabuso. Sinubukan ni Lulu na patunayan ang kanyang pagsisisi. Nanginginig na hinubad nito ang mamahaling gintong relo mula sa kanyang pulso. Ang mismong relong binili ni Trina para sa kanya mula sa unang sweldo nito bilang inhinyero na ginamit lamang ni Lulu para ipagyabang sa iba. Inabot ito ni Lulu kay Trina. Umaasang ang pagbabalik ng materyal na bagay ay makakabili ng kanyang kalayaan. Inabot ni Trina ang relo. Tiningnan niya ang kumikinang na ginto nito. Inaalala ang mga gabing tiniis niyang hindi matulog para lamang maibigay ang regalong ito sa araw ng pagtatapos ng pinsan. Pagkatapos, sa isang mabilis at walang alinlangang galaw, binitawan niya ito. Ang pagkabasag ng salamin ng relo sa matigas na semento ay tila naging hudyat ng tuluyang pagkaputol ng kanilang ugnayan. Nagkalasog-lasog ang mga maliliit na piraso nito. Hindi na kailanman mabubuo pa. Naiintindihan ko ang ingit mo, Lulu. Kalmado ngunit matalim na wika ni Trina. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na tumatagos sa buto. Naiintindihan ko kung bakit gusto mong maranasan ang magandang buhay na hindi nagpapakahirap. Pero ang pag-intindi ko ay hindi lisensya para saluhin ko ang parusa mo. Ginusto mo ang marangyang laro. Ngayon ay pagbayaran mo ang presyo nito. Nanigas si Lulu. Ang pinto ng kaligtasan ay tuluyang isinara sa kanyang harapan. Bago pa man ito muling makapagsalita, 2 ahente ng awtoridad ang lumapit at hinawakan ang magkabilang braso nito. Pinusasan si Lulu, isinasama sa mga taong sasampahan ng kaso para sa pagnanakaw ng impormasyon at pakikipagsabwatan sa korporasyon. Ang mga pagmamakaawa nito ay tuluyang lilamon ng ingay ng paligid. Naglakad si Trina pabalik sa gitna ng patio. Naipasok na sa mga sasakyan ng pulisya ang mga Villarreal at Montemayor. Sa huling sasakyan, nakadungaw si Leandro mula sa bukas na bintana. Ang mukha nito ay puno ng desperasyon. Nagmakita niya si Trina na nakatayo mula sa malayo, buong lakas itong sumigaw. Umaasang ang huling barahan ng pag-ibig ay gagana. Trina! Asawa ko! Mahal pa rin kita! Alalahanin mo ang mga pinagsamahan natin noong mahirap pa tayo? Mahal na mahal kita! Narinig ni Trina ang bawat salita. Ngunit ang kanyang puso ay naging bato na. Hindi siya sumigaw pabalik. Hindi siya umiyak. Hindi man lang siya nag-aksa. Yan ang panahon upang tingnan ang mukha ng lalaking nanira ng kanyang buhay.
Kalmado at buong pagmamalaki siyang tumalikod at naglakad palayo, iniiwan si Leandro na sumisigaw sa hangin. Ang papalayong tunog ng sirena mula sa mga sasakyan ng awtoridad ay unti-unting naglaho kasabay ng tuluyang paglaya ng kaluluwa ni Trina mula sa nakalalasong nakaraan. Ilang linggo matapos ang naganap na pagtutuos sa kapilya, ang matayog na imperyo ng mga Villarreal ay mabilis na gumuho na parang kastilyong buhangin na hinampas ng malakas na alon. Dahil sa dami ng mga lumabas na biktima ng kanilang pangangamkam, sunod-sunod na inatras na mga mamumuhunan ang kanilang pera. Ang kumpanya ni Don Augusto ay idineklarang bangkarote. Nawala ng trabaho si Celestina sa bangko matapos bawiin ang kanyang lisensya dahil sa malawakang pandaraya. Ang babaeng noon ay nababalot ng diamante ay nagtatago na ngayon mula sa mga galit na nagpapautang, walang matakbuhan at tuluyang pinagkaitan ng karangyaan. Mas matindi ang naging parusa ng tadhana para kay Doña Salvacion. Matapos bawiin ng bangko ang malaking mansyon upang ibayad sa mga ninakaw nilang pondo, napilitan ng matanda na dalhin ang kanyang iilang natirang maleta sa isang maliit at mabahong paupahan sa gilid ng riles. Isang hapon, pumasok ang matanda sa isang madilim at masikip na sanglaan. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang pinagmamalaking kwintas, ang kaisa-isang yaman na inakala niyang magsasalba sa kanya mula sa pagkagutom. Inilapag niya ito sa ibabaw ng salamin. Nakataas pa rin ang baba kahit gulanit na ang kanyang damit. Kinuha ng may-ari ng sanglaan ang kwintas at sinuri ito gamit ang isang maliit na kagamitan. Ilang sandali pa, isang malakas at mapang-insultong halakak ang pinakawala ng lalaki. Ibinalik nito ang kwintas sa matanda na tila isang pirasong basura. Peke ito, misis. Tanso lang na pinuluputan ng manipis na kulay. Wala pang 100 piso ang halaga niyan, kaya umalis na kayo rito bago ko pa kayo ipagtabuyan. Walang awang pagpapaalis ng lalaki. Napangganga si Doña Salvacion, ang kwintas na lagi niyang ipinagyayabang sa kanyang mga amiga na ibinigay sa kanya ni Leandro bilang regalo mula raw sa sariling kita nito sa negosyo ay isang malaking kasinungalingan. Wala siyang tunay na yaman. Ang kanyang buong pagkatao ay binuo ng pagpapanggap. Lumabas siya ng sanglaan, luhaan at pinagtawanan ng mga tambay sa kalsada. Ang dating reyna ng pamilya Montemayor ay tuluyan ng naging pulubi sa sarili nitong kahibangan. Sa loob ng madilim at mainit na selda sa pambansang piitan, nakaupo si Leandro sa isang sulok. Payat na payat, marumi at puno ng pasa mula sa mga kapwa-presong umuugali sa kanya nang walang galang. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang gusot at kupas na litrato. Larawan nila iyon ni Trina noong mga unang taon ng kanilang kasal, nakangiti habang kumakain sa isang murang karinderya. Walang mamahaling damit, walang sasakyan, ngunit malinaw ang bakas ng tunay na kaligayahan sa kanilang mga mata. Ngayon, ang litratong iyon ang tanging nagbibigay ng init sa kanyang malamig na rehas. Umiyak si Leandro nang walang tigil. Ang kanyang mga luha ay nagpapatak sa mukha ng babaeng itinapon niya. Itinapon niya ang isang tunay na brilyante dahil lamang nabighani siya sa isang kumikinang na bato. Ang huling yugto ng kanyang buhay ay igugugol niya sa likod ng mga rehas, pinaparusahan ng sarili nitong konsensya. Sa kabilang dako ng bayan, ang sismosang si Olympia ay humarap sa kanyang telpono para sa isang bagong live stream. Ngunit sa pagkakataong ito, walang pambabatikos, walang pang-iinsulto. Nakayuko ang babae, kusang humihingi ng tawad sa buong bansa para sa lahat ng paninirang ibinato niya kay Trina. Ipinangako niya sa harap ng kanyang libu-libong manonood na simula sa araw na iyon, gagamitin niya ang kanyang boses at plataporma upang ipagtanggol ang mga inabusong OFW na tulad ni Trina, isang pangako na naging daan para sa kanyang sariling pagbabago. Habang nagbabayad ang mga makasalanan sa kani-kanilang mga selda at kahirapan,
Naroon si Trina sa isang tahimik na opisina ng abogado sa Manila. Nakapatong sa ibabaw ng mesa ang mga huling dokumento para sa kanyang legal separation. Inabot niya ang panulat. Walang kaba, walang pag-aalinlangan. Buong linaw at buong tapang niyang iginuhit ang kanyang pangalan sa ibabaw ng papel. Nang mabitawan niya ang panulat, isang malalim at mahabang paghinga ang kanyang pinakawalan. Ang 12 taong tanikala na nakapulupot sa kanyang leeg ay tuluyan ng naputol. Hindi na siya isang Montemayor. Siya ay muling naging si Trinidad Alcaraz, malaya, buo at walang utang na loob sa kahit na sinuman. Makalipas ang ilang araw, naglakad si Trina sa gitna ng malawak na lupain sa Laguna. Ang mga magsasaka sa dikalayuan ay masayang nag-aani, kumakaway at numingiti sa kanya nang may labis na paggalang. Hawak ni Trina ang isang malaking blueprint ng itatayong kooperatiba para sa mga magsasaka at sentro para sa mga pamilya ng OFW. Tuminggala siya. Ang sikat ng araw ay dumapo sa kanyang mukha. Hindi nakakapaso kundi mainit at nagbibigay ng buhay. Ang kanyang mga labi ay umukit ng isang napakatamis at payapang ngiti. Isang ngiting nagpapahiwatig na ang kanyang pinakamagandang simula ay paparating pa lamang. Ang pag-ugoy ng mga damuhan sa banay at naihip ng hangin ay tila umaawit ng isang bagong pag-asa. 1 taon ang lumipas. Ang malawak na lupain sa Laguna ay hindi naging malamig na sementadong sentro ng kalakalan. Sa halip, ito ay umusbong bilang isang masaganang kooperatiba ng agrikultura na pinapatakbo ng enerhiya mula sa araw. Ang 86 na pamilya ng mga magsasaka ay hindi na mga utusan na nangangamba sa kanilang kinabukasan, kundi mga marangal na may-ari na umaani ng sarili nilang pawis. Sa gitna ng luntiang bukid, nakatayo ang isang bagong gusali. Isang sentro na nagbibigay ng libreng tulong, proteksyon at pangkabuhayan para sa mga kababaihan at pamilya ng mga OFW. Sa berandang kahoy ng gusali, nakatayo si Trina. Ang kanyang buhok ay malayang sumasayaw sa ihip ng preskong hangin. Wala na ang mga peklat ng pighati at pagod sa kanyang mukha. Ang pumalit ay ang ningning ng isang babaeng buong-buo at malaya. Lumapit si Nanay Rosario dala ang 2 tasa ng mainit na salabat at maingat na inilapag ito sa maliit na mesa. Tiningnan ng matanda ang kanyang anak nang may labis na pagmamalaki at kapayapaan. Nagsisisi ka ba, anak? Sa lahat ng sakit na pinagdaanan mo noong umuwi ka? Mahinang tanong ng ina habang hinahaplos ang balikat ni Trina. Umiling si Trina. Umarap siya sa kanyang ina at nagbigay ng isang matamis, wagas na ngiti. Hindi siya nagsisisi. Sa paglipas ng panahon, natutunan na niyang patawarin ang mga taong nanakit sa kanya. Pinatawad na niya sina Leandro, Doña Salvacion at maging ang pinsan niyang si Lulu. Ngunit ang pagpapatawad na yon ay hindi isang imbitasyon upang makabalik sila sa kanyang buhay. Pinatawad niya ang mga ito upang tuluyang kalasin ang mabigat na kadena ng put na gumagapos sa kanyang puso. Dahil sa pag-ibitaw na yon, natagpuan niya ang tunay na kapayapaan. Isang kapayapaan na hindi nabibili ng bilyon-bilyong piso, kundi nagmumula sa pagyakap sa sariling halaga at pagtanggap na hindi niya kailangang magbuwis ng buhay para lang mahalin. Tiningnan ni Trina ang mga kababaihang nag-aaral ng bagong pangkabuhayan sa loob ng sentro. Marami sa kanila ay naiwan din ng asawa, inabuso ng pamilya, at ginawang kasangkapan dahil sa pera. Gusto niyang maging paalala ang buhay niya sa bawat isang babaeng dadaan sa pintuan ng gusaling ito. Nais niyang itanim sa kanilang mga isipan ang pinakamahalagang aral. Ang tunay na sakripisyo ay nagmumula sa kusang loob at walang hinihinghing kapalit. Ngunit kapag ginamit na ang utang na loob bilang sandata upang pilitin kang magtiis sa pang-aabuso, at kapag ang halaga mo ay sinusukat na lamang sa dami ng perang kaya mong iabot, hindi na yon pag-ibig. Isa na itong bilangguan na kailangan mong sirain gamit ang sarili mong mga kamay. Naglakad si Trina papasok sa tahimik na pasilyo ng sentro.
Sa dulo nito ay may isang maliit na estante na yari sa malinaw na salamin na naglalaman ng mga kwento ng inspirasyon. Dahan-dahan niyang inilapag sa loob nito ang kanyang lumang singsing sa kasal. Hindi niya ito itinapon sa galit at hindi rin niya ito isinangla. Inilagay niya ito roon bilang isang panandang bato ng kanyang nakaraan. Isag alaala ng digmaan kung saan siya nadapa, nadurog, ngunit piniling bumangon ng mas matatag kaysa dati. Tumalikod si Trina mula sa salamin at naglakad palabas. Sinalubong siya ng mainit na yakap ng araw at ng masayang tawanan ng komunidad na tinulungan niya at tumulong din sa kanya upang muling mabuo. Sa wakas, ang madilim na kwento ng isang inabusong asawa ay tuluyan ng natapos at ang makulay na kabanata ng isang matapang, nagmamahal at malayang babae ay nagsisimula pa lamang.